dahil sa di inaasahang tulong ng isang matandang baka. Nahuli ni Yonghan, ang batang pulis, ang kilalang magnanakaw ng baka. Ang dahilan kung bakit nagalit ang baka ay dahil naglakas loob ang magnanakaw na maglabas ng kutsilyo sa harap mismo nito. Tinanong lang ni Yonghan kung balak ba nitong patayin ang baka. Doon nagalit ang baka. Pinili niya ang kanyang posisyon. Nagtipon ng lakas sa kanyang kanang paa, at biglang umatake sa maselang bahagi ng katawan ng magnanakaw, isang nakamamatay na suntok na nagpabagsak sa kalaban sa isang iglap. Pagkatapos ay kalmadong umalis ang baka, iniwan ang tagumpay kay Yonghan. Dahil sa pagkahuli sa ika-76 na magnanakaw ng baka sa kanyang karera, si Yonghan ay naging isang nagniningning na bituin sa istasyon ng pulis. Ang kanyang mahusay na pagganap ay nakakuha ng pansin ng kanyang mga superior, at siya ay na-promote sa Investigative Division ng pambansang punong himpilan ng pulisya. Sa Seoul sa panahong ito, walang sino man ang nag-akala na ang pagdating ni Yonghan ay lilikha ng isang maalamat na grupo ng pulis, na yayanig sa buong bansa sa mga susunod na araw. Sa mismong unang araw niya sa tungkulin, hindi pa nakakainom ng tubig si Yonghan nang may isang matandang mag-asawa na nanginginig na dumating sa istasyon para mag-report na nagbukas sila ng tindahan ng tela para kumita ng ikabubuhay. Pero madalas silang kinokotongan ng mga gangster ng Dong Diamond. Ngayon, dahil hindi sila nakakuha ng pera, binugbog nila ang matanda hanggang sa magpasa-pasa ang mukha niya. Si Yonghan ay nag-aalab sa pagnanais na makapaglingkod, kaya't nagboluntaryo siyang sugpuin ang gulo ng Dong Diamond. Nakita ng pinuno ng unang unit ang kanyang kasigasigan, kaya binigyan niya si Yonghan ng isang address, sinasabing mayroong mga 30 lalaki doon. Kalkulado ni Yonghan na kung pababagsakin niya ang isa kada segundo, 30 segundo lang ang kailangan. Si Yonghan, punong-puno ng kumpiyansa, ay patuloy na nagpapagana, ngunit ang kapitan ay tila balisa. Lumalabas na may 3 grupo sa investigasyon, ngunit ang grupo 1 niya ay siya lang mag-isa. Walang miyembro ang kapitan dahil sa tuwing may bagong dating, binibigyan sila ng kapitan ng isang paglilibot sa gangnang Dong Diamond, kaya walang tumatagal hanggang ikalawang araw. Kasabay nito, ang gang ng Dong Diamond ay nagdaraos ng isang pagdiriwang. Biglang may isang hindi inaasahang bisita na dumating. Nagulat ang pinuno at ang kanyang mga tauhan. Si Yonghan, sa isang sulyap, nakilala agad niya ang pinuno. Hindi siya nagsalita, nagpakilala na lang siya bilang pulis at huhulihin sila. Tapos, binato niya sa kanila ang posas. Ang kakatuwang aksyon na ito ay nagpatawa sa kanila. Akala ng leader nila na nakatagpo siya ng isang tanga, kaya pinaalis niya ito at sinabing hindi sila makikipagtalo ngayon. Nakita ni Yonghan na hindi nakikinig ang mga ito, katulad ng mga magnanakaw ng baka sa probinsya. Kaya nagbago siya ng tono, kinuha ang bag sa kanyang balikat at sinabing mayroong 30 ahas doon. Sino mang hindi makikinig ay gagantimpalaan agad. Hindi naniwala ang leader nila at hinamon siyang buksan ito para makita. Uminit ang ulo ni Yonghan at binuksan agad ang bag. Yung mga tauhan ko nakakita lang ng ahas, natakot at halos maihi sa pantalon. Ibinato ni Yonghan ang isang kahoy sa harap mismo ng boss. Kaya yung pinuno ng Dong Diamond, yung dating nagpapasikat sa mga nursing home at kindergarten, ay kusang nagpakulong kay Yonghan sa istasyon. Bago umalis, sinadya pang sirain ni Yonghan ang bag, at ikinulong ang 29 na tauhan kasama ang 30 ahas. Nagkasama silang muli pero hindi akalain ng batang pulis na nahuli niya ang pinuno ng sindikato at dinala sa presinto. Nagngalit ang hepe at inutusan si Yonghan na pakawalan agad siya, dahil daw nanakat siya ng publiko gamit ang ahas. Lumabas na tumatanggap pala ng suhol ang hepe sa kanila, at siya ang nagiging protector nila. Sinubukan ni Yonghan na magpaliwanag, sumuporta rin ang kapitan. Umamin pa nga ang big boss ng sindikato sa pananakit, pero iginigiit pa rin ng hepe na palayain siya. Sinasabing alitan lang yun ng magkapitbahay. Si Yonghan na puspos ng katwiran, ay hindi matanggap ang deklarasyon na ipapakulong siya. Nakita ng hepe na matigas ang ulo ng lalaking ito kaya nag-utos siya. Pinalaya ng kapitan ng Team 2 si Yonghan, pinigilan niya ito at sinabing kung palayain siya, magiging kasabwat din siya. Nakita ng kapitan na tensyonado ang sitwasyon, kaya dali-dali niyang hinayla si Yonghan palabas. Naiinis pa rin si Yonghan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga kasamahan niya ay napakaduwag. Naalala niya noong nasa istasyon pa siya ng pulis sa probinsya. Ikaw ang kinatatakutan ng lahat ng magnanakaw ng baka. Inilabas ka ng kapitan para ibunyag kung bakit walang miyembro ang kanilang grupo. Iyon ay dahil kahit mahuli ang mga kriminal, hindi sila madadala sa harap ng batas.
Akala niya mawawalan ng pag-asa si Yonghan, pero hindi pala. Ang apoy ng katwiran sa puso niya ay patuloy na nagliliyab. Determinado siyang labanan ang kasamaan at ang mga nagtatanggol sa kanila. Gusto niyang maging ilaw na tatanglo sa madilim na mundong ito. Buti na lang, sa punong himpilan ng pulisya ng lungsod na ito, hindi lang si Kapitan Yu at si Yonghan ang mga matuwid. Ang team 2 ng investigasyon ay may isa pang baliw na aso. Isa rin siyang bangungot para sa mga gangster na makasalubong niya. Ay kaya ang taong yun, ang tapang niya para sumugod ng mag-isa sa teritoryo ng Dong Diamond, pinaligiran pa ng daan-daang tauhan. Pero hindi siya natitinag. Hinihintay niya silang mapagod. Pagkatapos, kalmado siyang tatayo at duduraan sa mukha ang lider. At kakagitan ng mahigpit ang tainga nito. Dahil maraming gangster na nakagat niya ang tainga, kaya naman tinawag siyang baliw na aso. Kinakagat pangaraw niya ang totoong aso, pero ang hindi niya matanggap ay, sa tuwing may huhulihin siya, kailangan pang magmakaawa ang kapitan sa mga gangster. Para payapain sila, pinapaluhod pa ng kapitan si Sang-son para humingi ng tawad. Dahil lang mga tauhan sila ng mga lider ng sindikato. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Sang-son. Sinipa niya ang dalawa kaya tumilapon sila sa lupa. Sakto namang nakita ito ni Yonghan. Kaya nasabi niya na siya ang tunay na bayani natin. Nagmadaling tanungin ni Yonghan ang kapitan at nalaman niyang si Sang-son lang pala ang baliw na aso na hindi kayang paamuin. Sa punong himpilan ng pulisya sa Nam. Nang gabing iyon, unang beses siyang pumunta sa Seoul. Si Yonghan ay inayos na tumira sa isang pamilya. Kasama rin doon ang kaibigan niyang empleyado ng bangko. At isang kaibigan na naghahanda para sa pagsusulit sa larangan ng hustisya. Kinabukasan, pagdating sa punong himpilan, narinig ni Yonghan si Suman, mula sa team 2 na nagpaparinig na dahil daw sa kanya, ang may-ari ng tindahan ng sabaw ng ahas ay malapit ng magdaos ng libing. Naaalala niya na nahuli niya ang mga gangster kahapon dahil sa ahas. Si Yonghan, na bumili sa tindahan ng sabaw ng ahas ni Yonghan, ay nakaramdam ng masama. Nagmamadali siyang lumabas at pagdating niya sa tindahan ng sabaw ng ahas, nakita niyang winasak ng mga gangster ang buong tindahan. Wasak na wasak, bagbog sarado ang may-ari. Nang makita si Yonghan, nanginginig siyang pinalayas siya at sinabihang pumunta at tingnan si Mr. O, ang may-ari ng tindahan ng tela. Naalala ni Yonghan ang motibo sa paghuli sa mga gangster kahapon. Ito ay mula sa reklamo ni Mr. O, kaya nagmadali siyang pumunta sa tindahan ng tela. Pero wasak din ang tindahan ng tela at umalis na raw ang pamilya ni O kagabi. Nang makita si Yonghan ng mga tao sa paligid, pinagsabihan siya dahil nakikialam daw siya. Sabi nila, walang pinagkaiba ang pulis sa mga gangster. Araw-araw na lang daw kinukuha ang pera ng mga tao. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Yonghan. Ganun na pala kasama ang tingin ng mga tao sa Seoul sa mga pulis. Pero sa sandaling iyon, tinawag si Yonghan ng isang binata. Inimbita siya nito na kumain sa bahay nila ng kanyang ina. Matapos malaman ang tungkol sa paggamit ni Yonghan ng ahas para hulihin ang mga gangster. Napansin nila na sa wakas, mayroon ding matinong pulis sa Seoul. Sabi nila kay Yonghan, kung nagugutom siya, pumunta lang siya sa bahay nila para kumain. Gusto nilang tahimik siyang suportahan para makahuli siya ng maraming masasamang tao. Dahil dito, lalo siyang ginanahan habang pabalik sa headquarters. Nakita na naman ni Yonghan ang isang Meniaki sa bus, kaya agad niya itong dinala sa presinto. Nang makita ito ng mga kasamahan niya sa team 2 at 3, nagsimula silang magtipon at kinutya ang probinsya nung si Yonghan. Wala pang 2 araw, ang dami na niyang ginawang gulo sa headquarters. Ang mga pulis na tahimik lang naman, mas gusto pang magpalamig at makinabang. Bakit kailangan pang manghuli ng tao, tapos pakakawalan din naman? Hindi ba't naghahanap lang kayo ng gulo? Kaya napag-usapan nila, na dapat maturuan siya ng leksyon. Hindi nagtagal, biglang hinanap si Yonghan ng pinuno ng team 2. Sinabi sa kanya na wala siyang gagawin ngayon, kundi ayusin ang mga lumang dokumento. Alam ni Yonghan na binubuli siya, pero hindi niya akalain, na pati ang pinuno niya ay binubuli rin. Sa direktang utos ng hepe, inutusan ng pinuno ng team 1 na maghatid ng isang set ng dokumento. Hindi dapat trabaho ito ng isang kapitan. Pero nag-utos ang hepe na idagdag ang nag-iisang miyembro ng team 1 na si Yonghan. Malinaw na sinasadya niyang ilayo sila para gumawa ng kaina-hinalang bagay. Sa puntong ito, naunawaan na ni Yonghan ang buong National Police Agency. Maliban sa kanya, sa kapitan, at kay Sang-son, lahat ay protector ng mga gangster. Ngayon, inilipat ang kapitan,
Pero buti na lang at naiwan si Yonghan, isang baguhang sundalo na siguro naman hindi nila papansinin, para ayusin ang mga papeles. Kaya inutusan ng kapitan si Yonghan na bantayan ang lahat ng kilos. Gaya nga ng inaasahan, ng oras na ng uwian, napansin ni Yonghan na kakaiba ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan. Isang pulis na nagngangalang O ang kusang bumati kay Yonghan. Napagtanto ni Yonghan na ito ang pinakamanamis na persimmon. Kaya sinundan niya ito sa banyo at tinanong kung saan nagpunta ang iba. Nang makita niyang nagkukunwaring walang alam ito, maghiliw na hinayla ni Yonghan ang cipher at sinturon nito. Pagkatapos, walang sabi-sabi, itinulak niya ito pababa sa inidoro. Nagulat si O. Hindi niya inaasahan na ganito pala kabangis ang taga-probinsyang leader na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ni Yonghan si Sang-sun na natutulog sa loob ng locker. Mula noon, nagkaroon siya ng mahalagang clue. Mamayang gabi, ang kamag-anak ng isang leader ng sindikato ay magsasagawa ng smuggling sa Seoul, kaya binuksan ng lahat ng pulis ang daan para sa kanya. Si Sang-sun at Yonghan, nagalit sa kasamaan tulad ng mga kaaway, ay agad na nagtulungan at nagmaneho papunta sa address na ibinigay ni O. Sa katunayan, doon nila natuklasan ang isang grupo ng mga kriminal na nagpupuslit, at ang mga kasamahan ay nakikipagtulungan sa negosyo habang ang mga kasamahan ay tumatanggap ng suhol. Biglang sumugod si Yonghan at Sang-sun at dinakip ang isang hostage. Nagbabantang huhulihin ng lahat, pati mga kasamahan. Hinihiling ni Yonghan sa kapitan ng unang grupo na ibalik ang lahat ng tang sa base militar ng Amerika. Kung hindi, lahat sila ay mamamatay. Gusto pa rin ni Police Suman na makipag-ayos at maghati ng mas maraming pera. Ngunit hindi pumayag si Yonghan at nagbanta na babaril kung hindi susunod. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mismong taong pinagkakatiwalaan niya, si Sang-sun, ay sisiraan siya. Si Sang-sun, nagalit sa kasamaan, ay biglang nagtaksil at pinatulog si. Nakikita ni Yonghan na lahat ng kasamahan niya sa departamento ay kumikita ng malaki. Hindi mapigilan ni Sang-sun na sumali sa kanila. Hindi siya humihingi ng marami, kailangan lang niya nahatiin sa kanya ang 10 million won. Ngunit agad din siyang pinatulog ng mga kriminal na smuggler. Kinabukasan, nagising silang dalawa sa isang nayon. Kinwestiyon ni Yonghan si Sang-sun kung bakit siya nito sinuntok. Ipinaliwanag ni Sang-sun na sa kritikal na sandali, nakita niya ang isang Amerikanong nakatutok ng baril sa ulo ni Yonghan. Kung hindi dahil sa kanya na mabilis na pinatulog si Yonghan, baka matagal ka ng patay. Naalala ng dalawa na lahat ng kasamahan nila sa departamento ay sangkot sa smuggling kaya sumakit ang ulo nila. Kung susundin ang tamang proseso, siguradong hindi pwede, dahil buong departamento ng pulisya ay sangkot. Hinarap nila ang pagtatanong ni Yonghan. Ngumisi ang kasamahan nila at sinabing kung gusto mong maging leader, mapupugutan ka rin ng ulo. Walang ibang paraan, kaya kinailangan nilang dalawa na sila na ang umayos. Pinatulog nila ang dalawang gwardya at ibinunyag ang bodega ng mga smuggled na gamit. Ginawa nila itong libreng supply para sa relief. Nang matanggap ng mga gangster at kasamahan ang balita, ang mga taga-baryo sa lahat ng dako ay masayang tumatanggap ng mga paninda para sa pagluluto. Pagkatapos maligo at maglinis, ang dalawa ay sumubo ng lollipop. Tahimik silang naglakad papunta sa istasyon ng pulisya, ngunit hindi nila inaasahan na, sa oras na ito, ang buong departamento ng pulisya ay nagkakagulo. Galit na sinampal ng hepe ang bawat isa. Tinatanong kung nasaan sina Yonghan at Sang-sun nang biglang lumitaw ang dalawa habang sumusubo. Nang candy, humaharap sa pagtatanong ng hepe. Hindi natakot sina Yonghan at Sang-sun at sinabi pa nilang hindi lang sila gumawa ng mabuti, na dapat ipagpasalamat sa kanila ng lahat sa departamento. Dahil dapat sana'y isinumbong na nila tayo sa hukbong Amerikano. Pero dahil inisip nila ang pamilya ng lahat, pinalampas na lang nila tayo. Napahiya ang hepe, kaya tiniis na lang niya ang galit niya. Pero hindi matanggap ng pinuno ng sindikato. Nang gabing iyon, nagpasya siyang magpadala ng mga tauhan para ipapatay si Yonghan. Nang gabing iyon, habang pauwi si Yonghan, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Dahil tatlo lang sila, hindi natakot si Yonghan. Sa karanasan kong hamuli ng 76 na magnanakaw ng baka sa probinsya, mabilis kong napabagsak ang tatlo, pero hindi ko inasahan na paglabas ko ng eskinita, may isang hukbo na naghihintay. Sa pagkakataong ito, masyado silang marami, hindi ko kaya, napilitang tumakas si Yonghan. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, umakyat si Yonghan sa pader para makatakas. Tumakbo siya sa isang bookstore at dali-daling kinuha ang kanyang ID ng pulis at ipinaliwanag ang sitwasyon. Nagmamakaawa siyang tulungan siya ng may-ari na magtago,
pero pagkakita pa lang sa kanya ng may-ari na pulis siya. Pinalayas na siya dahil alam ng lahat na ang pulis at ang mga gangster ay iisa. Gayunpaman, hindi nakatiis ang may-ari sa pakiusap ni Yonghan. Itinago pa rin siya ng amo sa ilalim ng sahig. Ilang segundo lang, sumugod ang mga gangster at naghalughog sa buong lugar para hindi mabisto. Sinadya ng amo na itumba ang isang tumpok ng libro at sinisi ang mga gangster. Sumigaw siya na gusto niyang bayaran nila ang pera, kaya umalis ang mga gangster. Nang ligtas na, saka lang niya pinalaya si Yonghan. Nang malaman niyang si Yonghan pala ang pulis na ng ahas, gumamit ng ahas para hulihin ang mga gangster. Nagbago agad ang kanyang ugali at magiliw na pinunasan ang dugo sa kanyang noo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng ganitong lamang. Hindi maiwasan ni Yonghan na mahiya para mapanatili ang kanyang imahe. Sinubukan niyang ipaliwanag na kung hindi lang dahil sa sobrang dami nila, ay natalo na niya silang lahat. Pag-uwi niya sa bahay, hindi pa rin makalimutan ni Yonghan ang ngiti ni Haiju. Kaya tapos na ang karera ni Yonghan na hindi pa man nagsisimula. Nanganib ng masira. Kinabukasan, sa trabaho, nalaman ng kapitan na hinahabol si Yonghan. Nag-alala na baka mapahamak siya sa hinaharap, kaya sinabi niya sa kanya na mula ngayon ay kumilos na sila ng magkasama. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Yonghan. Sa tingin niya, ang problema ay kulang ang tao sa Team 1. Kasama siya at ang team leader, dalawa lang sila. Kahit sinubukan ng team leader na palawakin ang team 5, puro walang silbi ang nakukuha. Kaya nagdesisyon si Yonghan na siya na mismo ang maghanap ng tao. Halimbawa, si Sangsan ng team 2 ay isang magandang opsyon. Dahil sa buong team 2, siya lang ang hindi nakikigulo. Pagkatapos ng ilang brainwashing, pumayag si Sangsan na lumipat sa isang kondisyon. Kailangan daw niyang patuloy na kagatin ang masasamang tao. Sa huli, napapayag si Sangsan. Di nagtagal, magkasama silang pumunta sa palengke. Hinahanap nila ang anak ng may-ari ng tindahan ng bigas na nakita nila noon. Nasaksihan ni Yonghan na nag-isa niyang tinalo ang 15 na mga siga. Nang magkita sila, hindi na kailangang magsalita pa. Tinanong agad ni Yonghan kung gusto niyang maging pulis. Pero pagkarinig niya sa salitang pulis, nagalit siya. Talagang napakasama na ng reputasyon ng mga pulis. Gayunpaman, nang malaman niyang si Yonghan ay isang pulis, nang gamitin ni Gayong Juan ang ahas para hulihin ang mga gangster, biglang nagbago ang isip niya at pumayag sumali sa grupo ni Yonghan. Para labanan ang masasamang loob, nabuo agad ang team na may 3 miyembro. Ang team leader ay ngumiti rin, isang bihirang pagkakataon. Ang chief ay masayang pumasok sa opisina, kasunod ang isang mahinang estudyante. Seryosong ipinakilala ng chief, ito ang unang estudyanteng nagtapos sa Hanju University, na nakuha sa pulisya, si Hojong, at direktang inilagay siya sa investigation team 2. Hindi inaasahan ng sino man na sa unang araw ng trabaho, pasasabugin ng estudyanteng ito ang pinakamamahal na sasakyan ng direktor. Kaya sa ikalawang araw niya sa trabaho, naging tagakintab siya ng sapatos para sa team 2. Nakita ni Yonghan na hindi makatarungan yun at nakita niya kay Hojong ang isang talento. Sakto namang nakatanggap sila ng balita na may mga sundalong Amerikano malapit doon na gumagawa ng gulo, kaya isinama niya si Hojong para magtrabaho. Dahil sa talino ni Hojong, pansamantala siyang nakaisip ng plano. Magpanggap na si Nero para ilihis ang atensyon ng mga sundalong Amerikano. Pagkatapos, biglang sumulpot sina Yonghan at Sangsan. Pagkatapos ng isang matagumpay na pagpapabugbog para makapagpatagal ng oras, hanggang sa dumating ang mga MP ng Amerika para lutasin ang kaso ng perpekto. Kaya naman, matagumpay ring nakuha ni Yonghan si Hojong para sumali sa unang investigative team isang araw. Isang grupo ng mga magnanakaw ang sumugod sa isang pampublikong bangko sa Seoul. Matapos nilang kontrolin ang lahat, hinanap nila ang manager ng bangko. Dahil ang manager lang ang makakapagbukas ng pinto ng vault. Ang pera ng bangko matapos nilang pilitin ang manager na buksan ang pinto ng vault. Ninakaw nila ang lahat ng pera, pero hindi nila inaasahan na pagkatapos nilang magtagumpay, babarilin pa rin ng mga magnanakaw ang 2 gwardya at papatayin. Pagkatapos, nagmaneho sila ng sasakyan at tumakas. Kasabay nito, katatapos lang buuin ni Yonghan ang unang pangkat ng investigasyon. Kasama niya ang 3 miyembro na nagpapatrolya sa palengke. Pinaalis ang mga pulubi. Ilang oras bago iyon, sinadya ng hepe na pahirapan sila. Inutusan silang hulihin ang mga pulubi. Pero si Yonghan ay nagmula sa probinsya. Kaya naiintindihan niya ang hirap ng mga ito, kaya pinagsabihan lang niya sila. Dahil alam nilang hindi sila makukulong, labis na nagpapasalamat ang mga pulubi. Ang bagong pulis na ito
Pagkatapos, si Yonghan at Sang-sun ay pumunta sa bahay ng matandang babae na nagbebenta ng rice cake para kumain ng rice cake. Sama-sama nilang ibinabahagi ang kanilang mga pangarap bilang pulis. Ngunit walang sino man ang nag-akala na nakalimutan ni Yonghan ang isang napakahalagang bagay sa kanyang buhay. Isang araw bago, nakipagkita siya kay Haejo, ang babaeng lihim niyang iniibig, para manood ng sine. Ngunit hanggang sa matapos ang pelikula, hindi pa rin nakita ni Haejo ang lalaking iyon. Hanggang sa Gam-abi, natapos na mag-usap si Yonghan at ang iba pa. Paglabas ng tindahan ng rice cake, nakakita ng isang nagtitinda. Isang nagtitinda ang naglagay ng karatula na nagpo-promote ng pelikulang The Badman Doesn't Return. Naalala ni Yonghan na mayroon pala siyang date sa Diyosa. Samantala, naghintay si Haejo mula umaga hanggang gabi, pero hindi pa rin nagpakita yung lalaking di na bumalik. Pagdating ni Yonghan, umuwi na si Haejo dahil sa pagkadismaya. Tumayo siya sa sulok ng pader ng bookstore, gustong humingi ng tawad. Pero pakiramdam niya, wala na siyang mukhang may haharap sa ngayon. Isang batang nagbebenta ng dyaryo ang nakakuha ng atensyon ni Yonghan. Sa unang pahina ng dyaryo ay ang pagnanakaw sa bangko sa Seoul. Kasabay nito, 4 na magnanakaw ang nasa labas ng syudad. Nagpaplano ng isang malaking trabaho at pagkatapos ay aalis sa bansang ito magpakailanman. Lumabas na ang mga nakaraang pagnanakaw sa bangko ay para lamang magsanay para sa target. Sa wakas, kinabukasan, dinala ni Yonghan ang dyaryo para talakayin kasama ang mga miyembro. Batay sa ruta ng pagnanakaw ng mga magnanakaw mula Busan hanggang Suwon. Ang susunod na target nila ay malamang na Seoul. Bukod pa rito, ang mga magnanakaw ay nakasuot ng uniforme at sapatos ng sundalo. May baril na, pinatay pa ang gwardiya para magbabala, ipinapakita na sila ay mga sinanay na sundalo. May malinaw na layunin, nakikita kong seryoso ang sitwasyon. Ang Team Investigation 1 ay balak mag-report sa chief, pero hindi nila inaasahan na ang chief mismo ang magpapatawag ng meeting. Pero ang hindi nila inaasahan, ang mga big boss ng 2 pinakamalaking gang ay magkikita sa susunod na linggo, at sila ang mga sponsor ng chief. Kaya pala pinlano na yan ng hepe. Sa susunod na linggo, ipapakalat ang buong puwersa ng pulis para protektahan ang seguridad ng mga sindikato. Sinubukan ni Kapitan na iulat ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko at hulaan ang susunod na hakbang ng mga magnanakaw. Umaasa siya na kahit man lang mapanatili ang Team 1 para maghanda, pero nagmatigas ang hepe kahit malaman niyang pinatay ang presidente. Kailangan pa rin niyang tiyakin ang seguridad ng pulong na yun. Dahil dito, lubos na nawalan ng pag-asa ang Team Investigation No. 1. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap ang mga magnanakaw sa labas ng lungsod ng dokumento mula sa isang misteryosong tao. At nalaman nila na magkikita ang 2 malaking gang sa Miyerkules, alas 11 ng umaga. Kaya nagpasya silang gawing huling target ang bangko dito. Kasabay nito, para makaiwas sa mata ng chief, ang Team Investigation No. 1 ay kailangan na lang palihim na mag-imbestiga at magplano. Kasabay nito, sinamantala ni Yonghan ang pagkakataon na ayusin ang libro ni Haejo para humingi ng tawad sa kanya. Sa paglalakad nila sa gabi, binilhan ni Haejo si Yonghan ng isang bracelet, pero walang sino man ang nag-akala na ilang araw lang, ang pulse heiress na ito ang magliligtas sa buhay nilang dalawa. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ng grupo ang pagsusuri sa kaso. Kasabay nito, pinuntahan nila si Ong-dong, kapitbahay ni Yonghan. Siya ay empleyado ng isang bangko. Matapos suriin ang 3 pinakamalaking bangko sa Seoul, ang Bank of Korea ay may mahigpit na bantay ng militar. Ang Simyo Bank na nasa tapat ng istasyon ng pulis ay hindi madaling puntiryahin. Kaya ang Korean Bank na nag-iimbak ng malaking halaga ng pera ay siguradong target ng mga magnanakaw. Natukoy na ang target, kailangan nilang magplano at pag-aralan ng oras ng krimen. Sa pagkakataong ito, ang mga dating pulubi ay nagamit ng husto. Inayos ni Yonghan na magkalat sila sa mga pintuan ng bangko. Nagbabantay 24 na oras para mapansin ang anumang kaina-hinalang karakter na lumitaw. Kasabay nito, pumasok si Sang-sun sa bangko para maging pamilyar sa lugar. Alam na ang safe ng bangko ay ang direktor lamang ang makakapagbukas. Agad na bumili si Sang-sun ng gamot na kayang patulugin ng isang baka. Kung sakaling ang krimen ang maging dahilan para mawalan ng malay ang direktor at hindi mabuksan ang vault, kahit pa 3 ang ulo at 6 ang kamay ng mga magnanakaw, wala silang magagawa. Kasabay nito, si Ho-jong, sa kanyang talino, ay nagsimulang suriin ang pattern ng krimen ng mga magnanakaw sa mga nakaraang insidente. Mabilis niyang napagtanto na sa tuwing sila'y gumagawa ng krimen, ito ay sa panahon na may malaking kaganapan sa lugar at ang mga pulis ay ipinadadala sa ibang lugar. Kaya,
11 ng umaga bukas ang eksaktong oras na ang dalawang grupo ay magkikita ayon sa hepe. Para protektahan ng sponsor, ipinadala ang buong puwersa ng pulis para tumulong. Kung gayon, ang oras na gagawin ng mga tulisan ng krimen sa bangko ay siguradong 11 ng umaga bukas. Nang gabing iyon, pinuntahan ni na Kapitan at Yonghan ang hepe. Ipapaalam ang tungkol sa seryosong sitwasyon ng insidente. Pero ang hepe, ang sponsor lang ang iniisip. Sabi pa nga niya, nagbanta pa, na bukas daw. Sino mang hindi pumunta para magbantay, ikukulong daw. Kinabukasan, si Sang-sun, ayon sa plano, pupunta sa bangko, habang ang mga pulis, ayon sa ayos ng hepe. Lahat kayo, umalis na para magbantay. Sumang-ayon sa harap si Kapitan at Yonghan, pero nagkaintindihan ng palihim. Kasabay nito, handa na rin ang mga magnanakaw na magmaneho papunta sa bangko. Samantala, sa punong himpilan ng pulisya, nag-uutos ang kapitan ng unang pangkat. Mabilis na umalis ang lahat. Pero napansin ng kapitan ng Team 2 na ang kapitan lang ng Team 1 ang bumaba. Nagsinungaling ang kapitan na nagpupunta sa banyo ang mga miyembro. At susunod na raw sila, pero sinadya siyang pahirapan ng kapitan ng pangalawang pangkat. Nang makaalis na ang lahat, dali-daling inutusan ni Yonghan ang kanyang grupo na bumaba. Pero hindi nila inaasahan na haharangen sila ng Team 2. Nahulaan na pala ng chief. Alam niyang hindi susunod ang Team 1, kaya mas mabuti pang ikulong na lang sina Yonghan at ang mga kasama niya, kaysa hayaan silang pigilan ang pagnanakaw sa bangko. Halos 11 na, si Sang-sun sa loob ng bangko. Nataranta sila nang hindi nila makita ang mga kasamahan nila, pero walang nag-akala na mas natataranta pa ang mga preso. Gusto nilang palayain sila ni Warden Kim para iligtas ang mundo, pero hindi sumusunod si Jailer Kim sa utos ng chief. Dahil hindi sila pwedeng makipag-usap sa mga ordinaryong tao, wala na silang ibang paraan. Kaya napilitan ang tatlo na gamitin ang kanilang alas, ang banggitin ng ina ng bantay kulungan na si Kim, ang babaeng nagpakahirap magbenta ng gulay para mapalaki siya. Sinamantala nila ang pagmamahal niya sa pamilya para maantig siya. Habang umiiyak, ikinwento nila kung paano nanganganib ang ari-arian ng mga tao. Naantig si bantay kulungan Kim at napaluha. Sa huli, sinuwi niya ang utos at pinalaya sila. Pero si Haiju naman, pumunta sa bangko para magdeposito ng pera sa mismong oras na yon. Ilang segundo matapos tumunog ang kampana ng 11:00. Pumasok ang mga magnanakaw sa bangko na may karatula na pansamantalang sarado at nagsimula ang pagnanakaw. Dahil walang AI na dumating para tumulong, nagmadaling umupo si Sang-sun kasama ang lahat. Ayon sa nakagawian, ang susunod na hakbang ng mga magnanakaw ay hanapin ang manager para buksan ang vault. Pero hindi nila inaasahan na may mangyayaring problema ngayon. Ang manager ay mahimbing na natutulog at hindi magising kahit anong gawin. Galit na galit ang mga magnanakaw at sinampal siya ng 80 beses pero wala pa ring nangyayari. Sa sandaling ito, napansin ni Yonghan at ng dalawang nahuling dumating na may mga magnanakaw sa loob ng bangko. Walang ibang paraan kundi isagawa ang plano B. Una, magpapanggap si Gyeong-hwan na dumadaan at hihingi ng apoy. Kapag binuksan ng bantay kotse na magnanakaw ang bintana, agad siyang pababagsakin ni Gyeong-hwan gamit ang kanyang lakas. Pagkatapos, gagamitin ni Sang-sun ang sirena para lumikha ng ingay, at papalitan ni Yonghan ang magnanakaw at walang tigil na pipindutin ang busina. Lilikha ito ng ilusyon na parating na ang mga pulis at matataranta ang mga magnanakaw. Kukunin lang nila ang pera sa counter at gagawing bihag si Haiju. Susubukang pigilan ni Sang-sun pero matutamba sa labas. Makikilala ni Yonghan si Haiju at magpapanik. Nagmadali siyang bumaba ng sasakyan para pigilan ang mga magnanakaw na magpaputok. Kasabay nito, ipinakita niya kay Haiju ang pulse erase. Nang malaman niyang si Yonghan ang lalaking nakatakip ang mukha, gaman ang loob ni Haiju. Pagkatapos, dinakip siya ng mga ito at isinakay sa sasakyan para tumakas. Sinundan sila ni Sang-sun at ng iba pa, pero unti-unting napansin ng mga magnanakaw na may kakaiba. Hindi ito ang daan papunta sa kindergarten. Bagkus, papunta ito sa sentro ng syudad. Nang mapansin nila ito, agad nilang inutusan si Yonghan na tanggalin ang takip sa mukha niya. Sa sandaling iyon, dali-daling sinenyasan ni Yonghan si Haiju. Sa pamamagitan ng rearview mirror, agad na nagsimulang umiyak ng malakas si Haiju. Pero biglang hinablat ng magnanakaw na nakaupo sa tabi ni Yonghan ang kanyang bandana. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan ni Yonghan siya, at nagkagulo sa loob ng sasakyan. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa mga naglalakad. Napansin ito agad ni Yonghan at dali-daling kumabig.
Kapag nagising ang mga magnanakaw sa loob ng sasakyan, sa malayo ay naroon mismo ang lugar kung saan pinamumunuan ng direktor ang pagprotekta kay Ganglao na bumabagsak mula sa langit. Hindi syempre palalampasin ng hepe kaya ang Team Investigation 1 ay nagsikap ng husto pero walang natanggap na kahit anong gantimpala, at inangkin pa ng hepe ang lahat ng kredito. Gayunpaman, si Yonghan, mula sa pagiging one-sided, ay nakuha ang loob ng ganda. Abot tenga ang ngiti niya. Kawawa naman ang kanyang tagapayo na si Hojong. Matagal na niyang gusto si Haiju bago pa man siya sumali sa pulis. Nang lakasan niya ang kanyang loob para umamin. Hinahabol naman si Yonghan ng mga gangster. Biglang sumulpot at nanggulo. Hindi inaasahan na aagawin ng manggugulo na ito ang Diyosa sa kanyang mga pangarap. Nang gabing iyon, niyaya ni Yonghan si Haiju na manood ng sine. Hindi siya bumaigo. Isang araw, habang nagsasanay ang militar, natagpuan nila ang 10 sanggol na patay na. Lahat ay hindi malinaw ang sanhi. Ang kakaiba ay pagkatapos noon, biglang sumugod ang pulis sa ospital. Hindi lang kinumpiska ang mga kamera ng mga reporter, kundi dinala rin ang lahat ng bangkay ng mga bata. Ngunit itinago ng reporter ang isang kamera kaya nailathala pa rin ang balita sa pahayagan. Kinabukasan, nabasa ni Police Yonghan at ng lahat ang balita. Nalaman nilang isa sa mga bata ay may 6 na daliri. Sakto namang may isang inang nag-report kahapon. Sinabi niyang ang kanyang sanggol na wala pang 1 buwan ay biglang dinukot. Nang malaman ang balita, lahat ng bata ay kinuha ng pulis. Nagdesisyon si Yonghan na personal na alamin ang kaso. Ngunit pinaalalahanan siya ng kapitan na ang mga pulis sa lugar na iyon ay pareho lang dito. Lahat ay may kinalaman sa mga gangster. Pero ang ipinagtataka ni Yonghan ay hindi iniimbestigahan yon ng mga pulis sa syudad. Sa halip, sinabi nilang lahat ng bata ay galing sa ampunan at namatay dahil sa sakit kagabi. Pagkatapos kunin ang mga katawan, sinunog nila ang lahat. Si Yonghan, sa karanasan niyang paghuli ng 76 na magnanakaw ng baka, sa isang sulyap lang, alam niyang nagsisinungaling sila, kaya muntik nang makipag-away si Sangson sa kanila. Pagkaalis sa mga pulis na yun, iginiit ni Sangson na ang ampunan ay sinasamantala ang mga batang ito para kumita ng iligal. At ang mga pulis ng syudad na ito ang siyang nagtatakip sa kanila, katulad ng mga pulis sa lugar nila na nagtatakip sa grupo ng Dong Diamond. Dahil pakiramdam ni Yonghan na may kinalaman ang kaso, hinati niya ang 4 para kumilos. Pinuntahan ni Gayong Huan ang doktor ng militar na tumanggap sa mga bata. Si Yonghan at Sangson naman ay pumunta sa ampunan para mag-imbestiga. Ngunit ang nakapagtataka, ang doktor ng ospital ng militar sa kapital na ito, pagkatapos ng insidente, ay nailipat sa isang maliit na isla malapit sa Hainan. May isa pang saksi, pero nasagasaan ng sasakyan kaninang umaga. Kasabay nito, dumating sina Yonghan at Sangson sa ampunan. Sinabi ni Direktor Cho na lahat ng bata ay inabandona. Pansamantala lang daw nila kinukupkup, tapos kokentaken nila yung mga gustong mag-ampon, at gagawin ang legal na proseso para ipaampon ang bata. Pero kung may batang mamatay bago mampon, irereport nila sa pulisya ng syudad tapos ililibing o ipa-cremate. Sa una, normal lang ang usapan. Hanggang sa biglang itanong ni Sangson kung may dagdag bayad ang ampunan kapag may nag-aampon. Biglang nagalit ang direktor at sinigawan si Sangson na para bang kriminal siya. Inaakusahan siyang ginagamit ang mga bata para kumita at nagbanta na tatawag ng pulis. Pagkaalis nila sa ampunan, nakita nila ang isang batang lalaki na puno ng peklat at nagluluha. Si Sangson, na isa ring ulila, ay nakaramdam ng pagdamay. Kumuha siya ng kaunting barya at sinabi sa bata na bumili ng pagkain. Ngunit tumanggi ang bata at tumayo para umalis. Pagbalik sa istasyon ng pulis, nagbahagi ng impormasyon ang Team 1 Nanogram Investigasyon. Hindi nila inaasahan na makakatanggap sila ng masayang balita. Nang marinig ang pangalan ng direktor, naalala ni Kapitan ang isang dating kakilala. Maraming taon na ang nakalipas, noong siya ay nasa Special Forces pa. May nakilala siyang isang babae. Dati siyang miyembro ng isang pro-Japanese group. Noong panahon ng pananakop ng Hapon, ang direktor na iyon ay namamahala ng isang ampunan. Kinukuha pa nga niya pati mga batang may mga magulang. Tapos bina-brainwash niya sila at dinadala sa larangan ng digmaan ng hukbong Hapon. Pinaputok niya ang baril sa sarili niyang mga kababayan, isa siyang taksil. Hindi ko akalaing pagkaraan ng maraming taon, muli siyang magpapakita, bilang direktor ng isang ampunan. Sa pahiwatig na ito, agad na nagplano ng aksyon si Yonghan at ang iba pa.
Pumunta si Ho Jong sa isla ng Murong para hanapin ang doktor ng militar. Samantalang si Yonghan at Sang-sun ay nagsimulang mag-imbestiga mula sa batang may 6 na daliri. Nalaman nilang dinukot ang bata mula sa tay ng ina noong oras ng pananghalian. Siguradong kakilala ng biktima ang salarin at pagkatapos ng krimen, tumawid siya sa eskinita sa loob ng 5 minuto nang hindi napansin ng AI. Siguradong may gamit para itago ang bata, kaya't nagsimula silang mag-imbestiga, pero tinanong si Han. Buong maghapon tayong walang nakuha kahit anong kapakipakinabang na impormasyon. Kaya naisip ni Yonghan na magpanggap tayong dalawa na inakusahan at aamin sa krimen. At sabihin na inutusan sila ng hepe na magtrabaho sa ampunan. Isang araw sa ampunan, nakita ng direktor na sinsero sila, kaya pumayag siyang manatili silang dalawa para magtrabaho. Isang araw, hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa bitag ng dalawang to. Sinaliksik ni na Yonghan at Sang-sun ang basurahan ng ampunan. Hindi nila inaasahang makita ang damit ng batang may 6 na daliri sa isang hukay. Labis na nasaktan ng ina nang malaman niya ang balita. Nawalan na siya ng pag-asang mabuhay, pero hindi pa sapat ang piraso ng tela na ito para makapag-akusa. Ang direktor, si Gai Ong-hwan, ay nagdala rin ng impormasyong nakalap niya. Pare-pareho ng brand ang ginagamit ng mga pamilyang ito. Naalala ni Yonghan ang pag-uusap nila ng ina ng batang may 6 na daliri. May binanggit tungkol sa mga sales lady ng kumpanya ng Cosmetech, na madalas daw pumupunta sa mga bahay-bahay, at isang sales lady ang madalas magdala ng bag na kasya ang isang bata. Kaya naman, naging malinaw ang target. Agad siyang sinundan ng lahat ng gabing iyon. Nakita ni Sang-sun na pumasok ang sales lady sa isang kasino. Di nagtagal, nalaman nila mula sa may-ari, na may utang ang sales lady sa kasino na 200,000 won. Kaya agad-agad sinabihan ni Yonghan ang amo na maningil ng utang. Hiningi niya sa sales lady na bayaran ang lahat ng utang. Sa loob ng isang araw para tingnan kung uulitin niya, at ng gabing iyon, dinala rin ni Ho Jong ang importanteng impormasyon mula sa doktor ng militar. Lumabas na ang mga batang namatay ay may mga sakit. Ito ay sapat na para patunayan na namatay sila dahil hindi sila maibenta ng direktor, kaya sila pinatay ng brutal. Kasabay nito, ang empleyado dahil sa problema sa utang, talagang sinugod si Yonghan at Sang-sun para subaybayan. Nakita nilang may isang babaeng nakabalot na nakipagkita sa kanya at binigyan siya ng isang bag ng pera. Kaya agad na inaresto ng team ng investigasyon, pero hindi nila inaasahan na may sasakyan palang susando sa babae. Dahil nakawala ang target, napilitan ang team ng investigasyon na mag-focus sa saleswoman. Pero iginigiit niyang wala siyang alam tungkol sa pagdukot ng bata. Inutusan lang daw siya ng isang lalaking madalas pumunta sa sag-alan. Ginagawa niya ito para sa kanya, ang alam lang niya, ay dadalhin ang mga bata sa isang ospital. Para masuri ang kanyang kalusugan, agad na pinuntahan ng mga investigador ang doktor na ito. Ngunit hindi nila inaasahan na nang malaman ng doktor na pulis ang dumating, agad siyang nagkumpisal sa kanyang pahayag. Kinumpirma na ang sospek ay empleyado ng ampunan. Agad na inaresto ng mga investigador ang lahat ng empleyado ng ampunan, kasama na ang matabang babae na nakita ng salesperson. At ang driver na sumando sa kanya ay ang sekretarya ng direktor. Maging ang mga talaan ng pagbebenta ng mga bata ay natagpuan sa kanyang mesa. Akala mo, pero kahit nakaharap ni Cha ang mga ebidensya na hindi maitatanggi, hindi pa rin natakot ang direktor. Ipinahayag niya na wala siyang alam at lahat ay kagagawan ng mga empleyado. At ang mga attendant at driver ay napakatapat din. Hindi sila nagsalita at anako ang lahat ng kasalanan. Habang pinapanood ang 3 taong nagpapanggap, nasusuka ang mga miyembro ng investigasyon. Hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ng direktor. Pero nang sabihin ng kapitan sa lahat na ang tagapag-alaga at tsuper ay parehong nagmula sa ampunan na pinamamahalaan niya noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Kaya naiintindihan ninyo na ang dalawang iyon ay hinugasan ng utak ng direktor simula pagkabata. Hindi nila ipinagkakanulo ang direktor, kaya rin nilang akuin ang kahit anong kasalanan. Kahit pa nga noong gabing iyon, mismong ang direktor ang nagpalaya sa kanya, at walang tigil na humihingi ng tawad sa kanya ang mga miyembro ng Team 1 Investigation, kahit nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Kahit anong gawin, talo pa rin. Pero sa kritikal na sandali, nakumbinsi ni Sang-sun ang isang bata sa ampunan. Nasaksihan mismo ng batang lalaki ang katotohanan tungkol sa pagkamatay. Kung 10 bata ang nagchichismis, baliwala yan. Pero itong hepe ng pambansang pulisya, walang kwenta rin.
Ipinipilit niyang inudyukan ng investigasyon team ang bata, pero hindi niya inaasahan na sasabihin ng bata na noong sinira ng direktor ang chimney, nagkaroon ng gasgas sa likod ng kamay niya. Kung aalisin lang ang guwantes, mapapatunayan ang lahat. Ang resulta, ayaw talaga ng direktor. Buti na lang, ang malaking suporta niya, ang presidente ng Liberal Party, may konsensya pa. Agad niyang pinatanggal sa direktor ang guwantes. Hindi ko akalain na may sugat nga ang palad niya. Ang natitirang buhay ng direktor, malamang sa kulungan na lang niya gugulin. Mga batang bagong dating pa lamang sa mundong ito, hindi pa man nasisilayan ang pagsikat at paglubog ng araw, wala na agad pagkakataon. Isang araw, isang lalaki ang sinaksak ng 8 beses ng mga gangster sa harap mismo ng kanyang bahay, namatay ng karumal-dumal sa kalye. Ang mga kapitbahay na dating malapit na parang pamilya, alam nilang lahat ang katotohanan. Pero nang tanungin ng pulis, pinili nilang manahimik dahil sa leader ng sindikato sa Dong Diamond, si Lee Jung-jae, halos lahat ng pulis ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Hindi lang ang Jong namang umaasa sa kanya, pati na rin ang headquarters ng militar. May koneksyon si Lee Jung-jae sa buong bansa. Ang investigation team isa, ang tanging team na nang ahas kalabanin ng Dong Diamond, ay nakaramdam ng sakit at kawalan ng pag-asa, kaya si Yonghan, sa kanyang galit, ay pinangunahan ng kanyang team na sumugod sa kanilang lungga. Kung hindi sila kayang parusahan ng batas, marahas na paraan lang ang makakapigil sa kanila. Sa panahong pati hepe ng pulis ay yumuyuko kay Lee Jung-jae, ang ganitong tagpo na nag-aaway ang pulis at mga gangster ay masasabing walang cap arrest. Sa huli, nakapasok si Yonghan sa opisina nila. Binugbog niya ang leader hanggang hindi na siya makilala ng nanay niya. Sa una, gustong-gusto ni Yonghan na patayin ang kumag na to. Pero sinasabi ng isip niya na isa siyang pulis, hindi niya yun dapat gawin. Pagkatapos bugbugin ang lahat ng tauhan ng Dong Diamond Gang. Hanggang sa sumuko sila, sinimulan ni Yonghan na tanungin kung nasaan ang armas na ginamit sa pagpatay. Pero yung ahas na yan, halatang patay na tao. Nagmatigas pa rin, ayaw magsalita, kahit nahalugugin na ng mga investigador ang buong lungga niya. Pero wala pa ring makitang bakas ng ginamit na armas. Sa huli, nakita lang sa isa sa mga tauhan niya, ang isang pamphlet ng isang sekta. Hindi nagtagal, lumuhad si ahas sa harap ni Lee Jung-jae. Nagulat tungkol sa insidente, nang malaman niyang binugbog ng mga pulis. Ang mga tauhan niya, nagalit ng husto si Lee Jung-jae, na may napakalaking kapangyarihan. Kasabay nito, kakadala pa lang ni Yonghan ng Cobra sa presinto. Hindi pa nga lumilipas ang 5 minuto, nag-utos na mismo ang hepe na palayain ang lalaki. At saka, silang 4 ay tinanggal pa sa serbisyo. Pero ang nakakagulat, may koneksyon pala ang kapitan. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya at sinabi sa lahat na hindi sila sisantehin ng hepe. Lumabas na may hawak palang ebidensya ang kapitan, na ang hepe ay isang makahapon, at kung gusto talaga nating pagbayarin sila, kailangan nating makahanap ng sapat na ebidensya. Pero ngayon, walang makitang baril na ginamit sa pagpatay. Walang bakas sa pinangyarihan ng krimen, kaya ang tanging pag-asa na lang ay ang bangkay ng lalaking sinaksak. Ulila na siya sa magulang mula pa noong bata, at pinalaki ng kanyang lola. Kahit ayaw ni lola na ma-autopsy ang apo niya, alam din niya na si Yonghan at kayo marahil ang nag-iisang mga pulis sa bansang ito na nangangahas pang labanan ang mga gangster. Kaya, napaluha siyang pumayag sa kahilingan ni Yonghan. Ayon sa pagsusuri ng mga sugat, natukoy ng forensic na ang ginamit na sandata ay isang mahaba at manipis na daga, pero ang lapad at saklaw ng talam ay hindi pangkaraniwan. Kaya ang ginamit na armas ay hindi ordinaryong kutsilyo. At saka, nasugatan din ang salarin ng gawin ng krimen. Naalala ni Yonghan ang pagpapatamba niya sa tauhan ni Lee Jung-jae, at nakita niya na may sugat ng kutsilyo sa likod ng kamay nito. Kasabay nito, ang pasa sa braso ng biktima ay nagpapakita na sa paggawa ng krimen, kailangan ay mayroong kahit 2 taong humahawak ng mahigpit sa biktima. Nang iulat ng lahat ang mga pahiwatig na ito sa kapitan, agad naisip ng kapitan ang pinagmulan ng sandata. Noong namamahagi si Lee Jung-jae sa Jongnam Market, nagbigay siya ng espesyal na punyal na may nakaukit na letra. Mahalaga sa sospek ang punyal na iyon, kaya sigurado ako, na kahit naging sandata na ito, hindi niya basta itatapon. Pero kinukonsinti ngayon ng hepe ang mga asong to. Hindi mo pwedeng hulihin, hindi mo pwedeng saktan, kaya sa huli, babalik pa rin tayo sa paghahanap sa punyal na yun. Sakto namang pauwi si Yonghan na frustrated, nang bigla niyang mapansin ang kanyang kapitbahay.
ay baliw na baliw sa pagsamba sa hukbong itim at puti. Mula sa babaeng may-ari ng bahay mo, nalaman mo na napakalaganap ngayon ng hukbong itim at puti. Maraming tao ang handang ibigay ang lahat ng kanilang ari-arian, para lang hilingin na maging maayos ang lahat at maging masagana ang kanilang kapalaran. Kinabukasan, nang makipagpalitan ka ng impormasyon kay Yonghan, naalala mo na may ahas na cobra, na nagdadala ng mga aral ng hukbong itim at puti. Kaya naisip mo ang isang plano. Palihim kayong pumasok sa hukbong itim at puti, at doon nga, nakita ninyo ang ahas na cobra at ang panlilinlang ng pinuno ng kulto. Nagpagaling ng isang lalaking bali ang binti, nabisto rin sila agad. Kaya nang bumalik ang pinuno sa likod bahay, nakontrol ninyo ang sitwasyon at matagumpay na. Tinakat ang pinuno para tulungan sila sa unang plano. Sunod-sunod silang lumikha ng mga di inaasahang aksidente sa daan. Umuwi ang cobra. Pagkatapos, di sinasadyang nabasag ng isang lalaki ang isang salamin, na nagdulot ng pagkasugat sa kamay ng cobra. Pagkatapos, si Gayong Juan, sakto sa tamang oras, naghulog ng isang billboard sa harap niya. Isang hakbang na lang at makukuha na natin ang buhay niya. Pagkatapos, gagamitin niyo ang motorsiklo para iparamdam kay Cobra na may malaking panganib na paparating. Sa huli, personal na magpapakita ang pinuno para ay lahad ang mga kasalanang nagawa ni Cobra, at ipahihiwatig na kamakailan lang ay ginugulo siya ng mga kaluluwa. Tanging ang paghahanap sa pinagmulan ng sama ng loob ang makakalutas nito. At tama nga, nang gabing iyon, dinala ni Cobra ang kanyang mga tauhan para hukayin ang sandata. At si Yonghan at ang mga sumusunod sa kanya ay matagumpay na nahanap ang lugar kung saan ito nakabaon. Pero hindi nila inaasahan na ilalalim nila ng ganoon ang pagbaon sa kutsilyo. 4 na tao ang naghalinhinan sa paghuhukay hanggang kinaumagahan para lang mahanap ang ginamit na armas sa pagpatay. Si Yonghan at ang mga kasamahan niya, tuwang-tuwa, ay naghanda ng dalhin ang sospek sa presinto para litisin. Pero kasabay nito, dinala ng hepe si Lee Jung-jae para makipagkita sa pinuno ng kataas-taasang opisina ng kontrol ng Seoul. Dagdag pa rito, may mga chismis kamakailan na nakuha ni Lee Jung-jae ang karapatang magbigay ng kagamitan para sa utos ng hukbo, kaya tiniyak ng direktor ng opisina ng kontrol na mula ngayon, walang warrant of arrest sa buong Korea. Pagkatapos ng insidente sa Dongdaemun, hindi nagtagal bumalik si Yonghan at ang iba pa na may dalang mga armas at ang salarin. Pero sa sandaling iyon, nakita ng kapitan ang lahat, at ang tanging nararamdaman niya ay kawalan ng pag-asa. Padubog niyang hinampas ang mesa, wala siyang ibang magawa kundi magbulag-bulagan. Pagkatapos, nalaman din ni Yonghan at ng mga kasama niya ang impormasyon tungkol sa grupong Dongdaemun mula sa kapitan ng Team 2. Nakita ni Sang-sun ang eksenang ito at nawalan siya ng pag-asa. Pero nawasak din ang paniniwala ni Yonghan. Ang demonyong pumatay ay bumulong pa sa kanyang tainga at inamin na sinaksak niya ang biktima ng 8 beses. Pero wala siyang nagawa laban sa kanya noong gabing iyon. Ipinagtapat ni Yonghan kay Haijo ang kanyang pagkadismaya. Napagtanto rin niya na ang bansang ito ay bulok na hanggang sa kaibuturan. Kung kahit ang mga tagapangalaga ng kaayusan ay puno ng karumihan at krimen. Ano pa ang maaasahan ng mga tao? Pero hindi inakala ni Yonghan na ang kanyang kapitbahay na kasama sa Black and White Church ang magbibigay sa kanya ng pag-asa. Sinabi niya na isang warrant lang ang kailangan para matapos ang lahat. Sabi ni Yonghan, walang tagayusig na papayag na pumirma. Sabi ng kapitbahay, pwede raw humingi ng tulong sa ibang bansa. Sakto namang ilang araw pa lang ang nakalipas nang tulungan nila ang isang sundalong Amerikanong Koreano. Kaya kinabukasan, nagpulong ang grupo ng investigasyon. Agad nilang hinanap ang sundalong Amerikano para humingi ng tulong. Sadyang ginalit nila ang mamamatay tao at nag-away silang dalawa sa kalye. Pero hindi nila napansin na may isa pa palang sundalong Amerikano doon. Sa panahong mas malaki pa sa langit ang hukbong Amerikano, huwag nang sabihing ang tanggapan ng tagayusig. Kahit ang presidente ay hindi kayang protektahan sila. Sa wakas, nahuli siya at dinala sa base militar ng mga Amerikano. Kasabay nito, isang tenyente koronel na namamahala sa pagbili ng militar, ay naghahanda ng pumirma ng kontrata kay Lee Jung-jae. Pero biglang nag-report ang kanyang tauhan na ang mga tauhan ni Lee Jung-jae ay nagkaroon ng alitan sa militar ng Amerika, kaya kinabahan silang pareho. Sabi ni Lee Jung-jae, hindi raw malaki ang problema at kaya niya itong ayusin. Pero ang kamay ng tenyente koronel na nakahawak sa kontrata ay umatras. Dahil ang kontratang ito ay hindi lang magdadala ng kita kay Lee Jung-jae, kundi pati na rin sa kinabukasan ng tenyente koronel. Ilang oras matapos pumirma ng kontrata si Lee Jung-jae,
Kusang lumapit si Yonghan, gayong hindi sana papansinin ni Lee Jung-jae ang isang pulis, na tulad ni Yonghan, pero sa kasamaang palad, hawak ni Yonghan ang draft ng unang pahina ng pahayagang desang. Bukas, mahuhuli ang mga tauhan ni Lee Jung-jae mula sa Dongdaeman na sumasakit sa mga sundalong Amerikano, at ang pahayagang desang na ito ang tanging pahayagan na hindi niya kayang kontrolin. Kaya napilitan siyang sumang-ayon sa kondisyon ni Yonghan. Di nagtagal, binawi ng sundalong Amerikano na may lahing Koreano ang kanyang demanda, at nagtagumpay rin si Yonghan na makakuha ng warrant of arrest. Sa wakas, nahuli at nakulong ang 3 mamamatay tao. Ito rin ang unang pagkakataon simula nang maitatag ang grupo ng Dongdaeman, na may pulis na naglakas loob na kumalaban sa kanila. Nang mabalitaan ito, humingi ng tawad ang mga kapitbahay kay Lola. Hindi rin nila inaasahan na may pulis na kayang hulihin ang mga tauhan ng Dongdaeman. Pagkalipas ng ilang araw, unang beses naghatid ng mga supply si Lee Jung-jae. Para masigurong walang pagkakamali, espesyal na inutusan ni Lee Jung-jae ang kanyang pinagkakatiwalaan. Ako mismo ang naghatid, hindi ko akalain na sa daan ay makakasalubong ako ng isang pulubi. Pagkatapos ay may isang grupo ng mga pulubi na sumugod. Walang sabi-sabi, kinaladkad ang aking kanang kamay at binugbog. Tapos tinangay pa ang sasakyan ng mga gamit militar. Si Lee Jung-jae sa buong buhay niya, hindi niya akalain na sa isang araw ay mananakawan siya ng isang grupo ng mga pulubi. Galit siyang sumugod sa kalsada at sinampal ang kanyang kanang kamay ng 80 beses. Kasabay nito, si Teniente Coronel, na naglihim, ay sinampal din ng kanyang superior ng 80 beses. Tapos tinanggal sa pwesto, pinaalis ng gabing iyon pagkatapos magdiwang ng team investigasyon. Si Yonghan ay personal na pinuntahan ni Lee Jung-jae. Binigyan siya ni Lee Jung-jae ng 2 pagpipilian, maging kanang kamay niya, o humanap ng lugar kung saan siya ililibing. Sa harap ng banta ni Lee Cheche, hindi natakot si Yonghan, kundi ilang araw lang ang lumipas, nag-propose siya kay Haiju. Matagumpay siya at agad silang nagpakasal. Ang mga kamag-anak nila at ang buong team isang investigation. Magkakasama silang nagpakuha ng larawan bilang isang masayang pamilya. At ang masayang buhay nilang dalawa ay opisyal na nagsimula. Ang paghihiganti ni Lee Cheche, gaya ng inaasahan, ay hindi nangyari, at sa ikalawang hati ng taong iyon, ang pambansang ahensya ng pulisya ay unang nag-recruit ng mga babaeng pulis ng hayagan. Ang hipag ni Yonghan ay pumasa sa pagsusulit at sumali sa unang dibisyon ng investigasyon, na determinado na parusahan ang mga masasamang tao kasama ang kanyang bayaw. Ang mga masasamang tao na gumagawa ng kasamaan ay maaaring ma-promote, habang ang mabubuting tao na may pusong para sa mga tao ay palaging pinipigilan. Gusto ni Chief Choi ng pambansang ahensya ng pulisya ng Jongnam na ma-promote bilang Deputy Chief ng Bureau of Public Safety, ngunit siya ay hindi lamang protector ng mga gangster, kundi isa ring makahapon. Ang masaklap, ang tauhan niya, ang kapitan ng investigation team isa, ay alam ang sikreto niya at madalas sumulat ng sumbong sa Supreme Prosecutor's Office, kaya madalas siyang pag-alitan ng mga nakatataas. Para makaangat, nilapitan ni Chief Choi si Lieutenant Colonel. Nakatatalsik lang sa military. Pareho silang may baho. Nangako si Chief Choi na kapag napatay niya si Captain Yu Dechon, pagka-promote niya bilang Deputy Chief ng Political Bureau, direkta niya itong itatalaga bilang hepe ng pulisya. Akala ng Teniente Coronel na gusto ni Hepe Choi na parusahan si Yu Dechon, pero nag-aalala si Hepe Choi at nagbilin na iligtas siya. Nang gabing iyon, nagtipon ang unang squad ng investigasyon gaya ng dati, nang banggitin ang pag-promote kay Hepe Choi. Hindi maiwasan ni Yu Dechon na makaramdam ng sama ng loob sa ganitong uri ng traidor. Noong si Yu Dechon pa ang hepe ng pulisya, kaya pa niyang magtiis. Pero naiisip ko na ang isang taong katulad niya ay pwedeng pumasok sa istasyon ng pulis para maging deputy chief at humawak ng mas malaking kapangyarihan. Ipinangako ni Yu Dechon na babagsakin niya ito. Pero sino ang mag-aakala na sa mismong gabi ng pagdiriwang, si Yu Dechon, na mag-isang umuuwi, ay inatake ng 3 lalaking nakatakip ang mukha. Hindi lamang naputol ang litid sa hita, kundi naputol din ang litid sa kanang binti. Ilang oras matapos matanggap ni Yonghan at ng iba pa ang balita, pagdating sa ospital, ang kapitan ay nasa malalim na coma at kritikal ang kalagayan. Lumuhad si Yonghan at nakiusap sa doktor na iligtas ang buhay niya. Inakala ni kapitan at Sang-sun na ito ay paghihiganti ng Dongdaeman Gang. Gusto kong magdala ng mga bomba sa San
para wasakin ang lungga nila kinabukasan, dala ang kalungkutan. Nagdesisyon kayong imbestigahan agad ang lahat ng sospek ng grupo ng Dong Diamond, pero hindi nyo inaasahan na bago pa kayo makalabas ng istasyon ng pulis, ay nakasalubong nyo ang kasamahan nyo na nagbalita ng magandang balita, na si Chief Choi, ay opisyal nang na-promote bilang Deputy Chief ng Criminal Affairs Bureau. Sa puntong ito, si Yong-han at ang iba pa ay hindi nag-isip ng malalim. Iniisip lang na ang mga salarin ay mga gangster ng Dong Diamond. Gayunpaman, hanggang sa naghiwa-hiwalay sila, giniba ang mga taguan ng Dong Diamond at nahuli pa ang mga pinuno, nang dinala sa istasyon ang tulad ni Cobra para sa interogasyon, nakakuha ng nakakalitong resulta. Hindi kailanman itinuring ng Dong Diamond si Yu Dechon bilang kaaway. At saka, kung sila ang gumawa, siguradong hindi nila hahayaang mabuhay si Yu Dechon, katulad ng biktima na sinaksak hanggang mamatay noon. Kaya't ang investigasyon ay natigil. Sa mismong sandaling ito, ang dating pinuno ng Team 2 ay na-promote. Biglang nagpahayag na may bagong hepe na paparating sa Jongnam Police Station. Hinihiling ko sa lahat na bumaba para sa malubong. Hindi inaasahan ni Yong-han na makikita niya ang lalaking nag-iwan sa kanya ng peklat habang buhay. Sa ganitong sitwasyon 10 taon na ang nakalipas noong si Yong-han ay isang kadete pa lamang. Ang lalaking ito, si Baek Do-sok, ang pumatay sa isang babaeng malapit ng manganak sa harap mismo niya, na noong panahong iyon, ang hukay sa harap ni Park Yong-han ay puno ng mga bangkay ng mga sibilyan mula sa buong nayon. Sa loob ng 10 taon pagkatapos noon, madalas na nagigising si Yong-han sa gitna ng gabi. Naririnig ko pa rin sa tainga ko ang daing ng babae. Yung babaeng buntis. Hindi mo inakalang magkikita pa kayo. Hindi rin inakala ni Baek Do-sok na magiging boss niya ito. Nang ikinwento ni Yong-han ito sa mga kasamahan niya, nalaman nila na ang bagong hepe ay isa ring halimaw. Kaya nawalan sila ng pag-asa sa kinabukasan ng pulisya ng Jongnam. Pero kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, sa ngayon, kailangan pa rin nilang hanapin ang pumatay sa kapitan. Pero wala kayong lead at hindi nyo alam kung saan magsisimula. Sa mismong pagkakataong wala na kayong maisip, dumating ang bagong babaeng empleyado, ang hipag ni Yong-han. Nagdala siya ng hindi inaasahang magandang balita. Araw-araw siyang nakaupo sa opisina. Napansin niyang madalas sumulat ang kapitan kapag si Yong-han at kayo ay wala, at sa tuwing matatapos sumulat, nagmamadali siyang umalis. Pero ang nakapagtataka, sa tuwing aalis ang kapitan, sinusundan siya ni Captain Song Jae-jok ng Timba. Napansin niyo na ang mga sulat na ito ay maaaring mahalagang lead, kaya hinarang niyo si Captain Song Jae-jok. Noong una, si Song Jae-jok ay matigas din ang ulo, pero nang ipakita ni Ho-jong sa kanya ang mga libro ng kanyang pagnanakaw, napilitan si Song Jae-jok na sumuko. Ayon sa testimonya ni Song Jae-jok, si Yu Dechon, sa tuwing sumusulat siya ng liham ay para akusahan si Chief Choi, na ang Turn Kwanghoy na nag-organisa ng pro-Japanese ay sinalihan ni Chief Choi, ay isang lihim na organisasyon ng mataas na ranggo ng Public Security Bureau, para tanggalin ang masamang tumor na ito sa bansa. Matiyag ang nagsumbong si Yu Dechon sa Supreme Prosecutor's Office, kaya si Chief Choi at ang mga miyembro ng Singwang Society ay madalas pag-alitan ng mga nakatataas sa militar, na si Chief Choi sa loob ng Singwang Society ay hindi rin makatingala. Naintindihan din ng Investigation Team 1 matapos makuha ang mga impormasyong ito, na ang pagkakapahamak ni Yu Dechon ay tiyak na kagagawa ni Chief Choi. Ngunit ngayon, na-promote na siya bilang Deputy Chief ng Public Security Bureau, na may malaking kapangyarihan, hindi siya basta-basta, para bang kaya nilang galawin. Pero hindi alam ng tatlong natitira na sa puntong ito, nakapagdesisyon na si Yong-han. Sa harap ng iba, sinabi niyang manatili silang tahimik, para hindi sila mapahamak. Pero sa totoo lang, siya mismo, ang sumugod sa opisina ng Deputy Chief ng Public Order Division. Inakusahan ni Choi si Yu Dechon na sinasabotahe siya at humiling ng investigasyon. Nang makita ni Deputy Chief Choi ang ginawa ni Yong-han, muntik na siyang mamatay sa kakatawa. Sa opisina, hindi niya akalain na isang hamak na pulis na tulad ni Yong-han ay mangangahas na posasan ang Deputy Chief ng Public Order Division. Pero hindi inakala ni Yong-han na hindi pa niya nailalabas ang matandang ito sa pinto. Pinaligiran na siya ng mga ahente, mukhang isang hakbang na lang niya, ay babarilin na siya agad. Kasabay nito, pumunta si Baek Do-sok sa kwarto ni Yu Dechon. Ayon sa prinsipyo niya, ang pagpapatira sa kaaway ay laging nagdudulot ng problema. Kaya kahit sinabi ni Chief Choi na huwag hayaang mamatay si Yu Dechon,
Nagdesisyon pa rin si Baek Do-seok na alisin ang potensyal na panganib na ito. Pero sa hindi inaasahan, sa kritikal na sandali, si Haiju, na nagpaiwan para alagaan ng kapitan, ay napapanahong dumating. Kaya, nabigo ang plano niya. Pagkatapos noon, biglang dumating ang tauhan niya na nagmamadali para mag-ulat. Sinabi na nagdulot ng malaking gulo si Yonghan, inuutusan ng hepe, na bumalik agad sa istasyon ng pulis para ayusin ito. Yun pala, gusto ni Yonghan dalhin si Hepe Choi sa istasyon para imbestigahan. Ang resulta, siya mismo ang ginapos at dinala pabalik. Nang malaman ito, napagtanto ng mga kasamahan na ginawa ito ni Yonghan para protektahan sila. Kaya nagdesisyon siyang akuin ang panganib ng mag-isa. At nang sabihin ni Yonghan sa harap ng lahat na ang hepe, na si Choi ay makahapon at siya ang utak sa pagpapahamak kay Yoo Dae-chon. Ang bagong hepe na si Baek Do-seok, nagdahilan na naman. Dahil daw comatose si Yoo Dae-chon, at si Park Yong-han, gumawa-gawa lang ng dahilan. Tapos naglakas loob pang manakit ng Deputy Chief ng Public Security Bureau. Gusto na sana siyang arestuhin para tanungin pero sinong mag-aakala na sa mismong sandaling yun, biglang may narinig na boses. Si Yoo Dae-chon na walang malay ay nalalayan ni Haiju papunta sa istasyon ng pulis at kinumpirma niya na ang sumugod sa kanya ay ang dating hepe. Inutusan daw ang kasalukuyang hepe na gawin ito dahil madalas sumulat ng reklamo ang kapitan. Dahil nalaman ni Cao Hang, si Vi Shin-il, at ng kapitan kung sino ang salarin. Dahil nang dumalaw si Chief Baek sa ospital, ipinagyabang niya ang katotohanan. Alam na ni Yonghan na nagising na ang kapitan. Ang unang ginawa ng kapitan pagkatapos magising, ay sabihin sa kanila na maghanap ng isang liham at itago itong mabuti. At ang liham na ito ang liham ng dugo na isinulat ni Chief Choi, para manumpa ng katapatan sa Japanese Emperor. Kasama ang litratong kinunan noon, hinanap niya ang sumalakay sa kapitan, para rin hanapin itong nakakahiyang ebidensya sa bahay. Pero hindi itinago ng kapitan ang liham sa bahay. Sa halip, iniwan niya ito sa bookstore ni Haiju. Sa harap ng dalawang hepe, pinunit ni Yoo Dae-chon ang ebidensya. Hindi maintindihan ni Yonghan ang ginawa ng kapitan. Malinaw na kapag may ebidensya, kaya niyang pabagsakin si Hepe Choi. Bakit niya sisirain ito? Pumayag si Hepe Choi sa hiling mo. Dahil din yan sa hindi paglakas ng loob na harapin sila. Kung kayang basta na lang paalang bisa ng kapitan ang ebidensya. Ibig sabihin, baka may iba pa silang ebidensya. At tama nga ang hinala ni Chief Choi, naghanda talaga ang kapitan. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para ilabas ito. Mabilis lumipas ang panahon. Pagsapit ng bagong taon, naglalakad sa kalye sina Yonghan at Haiju. Nang makita nila ang isang grupo ng mga taong nakapaligid sa mag-inang may ketong. Pinaparatangan ng mga ito ang mag-ina na nagkakalat ng sakit. Nanakit sa ibang tao kahit na ipinaliwanag ng madre na gumaling na sila. Pero hindi pa rin sila tinantanan ng mga taong iyon, binabato pa nga sila. Agad na pumagitna si Yonghan para pigilan sila pero mabilis na tumakbo palayo ang mag-ina. Noong taong iyon, nagkaroon ng stocks sa Korea. Interesado ang lahat sa bagong bagay na ito. Sa isang kumpanya ng stocks, inatake ng ibang tao ang isang empleyado. Halata namang gusto siyang patayin. Sinakal siya at itinapon mula sa itaas. Sakto namang nakita ni Yonghan ang pangyayaring ito. Patay agad ang empleyado sa lugar. Kamakailan, nagpadala ng balita ang Central Intelligence Agency kay Chief Choi. Kung may kaso na may kinalaman sa stock, huwag hayaang basta nalang hawakan ng istasyon ng pulis. Kailangan itong ilipat ng buo sa Peace Bureau. Hindi pa nila alam na may nangyari na ngayong isang kaso. Nang mangyari ang insidente ng pagkahulog ng empleyado ng stock market, may isang saksi na nagsabi kay Yonghan, na nang makita niyang may nahulog, agad siyang tumakbo papasok sa gusali, para tingnan kung may nagtulak sa kanya. Pero pagdating sa rooftop, wala pa ring ibang AI, at wala ring kaina-hinalang AI sa paligid. Base sa eksena, mukhang nagpakamatay ang biktima, na nagngangalang Hong In-ho. Empleyado siya ng isang stock brokerage firm sa ika-4 na palapag ng gusaling ito. Sa paunang pagsusuri ng forensic team, ang sanhi ng kamatayan ay trauma sa ulo dahil sa pagkahulog, pero ang kakaiba ay, may mga pasa sa braso niya, na parang hinawakan ng mahigpit ng AI. Punit din ang mga damit niya. Pumunta si Yonghan at ang iba pa sa kumpanya. Napag-alaman na halos tigil na ang operasyon ng kumpanyang ito. Kung hindi na siya gumagana, bakit siya nandito nagtatrabaho sa sahig, at mayroon ding mga kakaibang bakas. Mukhang bakas ng sapatos na ginawa ng isang taong nagpupumiglas.
Sinuri ang sapatos ng namatay, natuklas ang labis ng gasgas ang takong. Malinaw na hindi ito simpleng pagpapakamatay. Sabi ng saksi noon, walang kainahinalang AI sa buong gusali. Gayunpaman, natuklasan ni Sangsan na may ibang labasan ang gusali. Siguradong nakatakas ang salarin dito. Hanapin niyo ang buong kumpanya, Yonghan. Maliban sa sirang abacus, isang suicide note lang ang nakita. Sa sulat, sinabi ng namatay na nagpakamatay siya dahil natatakot siyang maparusahan sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Pero malinaw na pagpatay ang kasong ito. Punit ang damit ng namatay at may pasa sa pulso dahil hinawakan. May bakas ng sapatos sa pinangyarihan dahil sa pagpupumiglas, dagdag pa ang abacus na nabasag ng pino. Imposibleng pagpapakamatay yan. Malinaw na peke ang suicide note, at saka, malinaw na baguhan ang salarin dahil sa sobrang taranta. Sa sobrang gulo at pagmamadaling tumakas, hindi na nila nagawang burahin ang mga bakas sa pinangyarihan. Ang mahalaga ngayon kay Baek Do-seok ay humingi ng tulong sa eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay, para malaman kung ang sulat ng pagpapatiwakal ay mismong gawa ng namatay. Alam ng kapitan ng isang taong napakahusay sa pagsusuri ng sulat kamay. Sa mga oras na ito, dumating ang asawa ng namatay para kunin ang kanyang labi. Siya ay 6 na buwang buntis. Labis siyang nasaktan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sigurado siyang kahit dahil lang sa kanilang anak, hindi magpapakamatay ang kanyang asawa. Gayunpaman, dumating ang empleyado ng kumpanya ng stock para magpatotoo. Iginiit nila na nagpakamatay ang biktima dahil natakot mahuli. Dahil nagsasagawa ng panloob na investigasyon ng kumpanya sa kanya. May nagsumbong na nagnanakaw siya ng pera ng mga kliyente. Isang empleyado rin ng kumpanya ang nagsumbong. Nakita niya mismo na araw-araw inilalagay ng biktima sa kanyang bulsa ang pera ng mga kliyente. Ilang beses niya itong pinayuhan pero hindi nakinig kaya napilitan siyang magsumbong sa kumpanya. Kwento ng asawa ng namatay, mga 2 linggo na ang nakaraan. Umuwi ang biktima at sinabi sa kanya na kung magpapatuloy siya sa ginagawa niya, may malaking mangyayari, pero hindi niya sinabi kung ano. Ang alam lang niya, tungkol ito sa kumpanya nang mabasa ng asawa ang suicide note. Sigurado siya na hindi sulat ng asawa niya yon. Ibinigay niya kay Yonghan ang mga love letter na isinulat ng asawa niya sa kanya noon. Para ikumpara ni Yonghan at nagmakaawa na tulungan siyang linisin ang pangalan ng asawa niya. Pagkatapos, pinatawag ng team leader ang isang matandang lalaki na kakaiba ang itsura. Pero ang matanda na ito ay isang eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay. Magaling siya. Matapos suriin, kinumpirma niya na ang suicide note ay gawa-gawa ng ibang tao. Kasabay nito, nabalitaan ni Chief Baek ang tungkol sa kaso na may kinalaman sa stocks. Agad niyang inutusan sila na itigil ang investigasyon at ilipat ang kaso sa Public Security Division. Ipinaalala ni Yonghan at Yoo Dae-chon sa kanya na tuparin niya ang kanyang pangako. Nagbanta si Chief Baek na mawawalan sila ng buhay. Samantala, sa pamamagitan ng investigasyon, nalaman nila na ang buhay ng namatay na biktima ay malinaw na napakahirap. Wala halos pera sa kanyang pataka. Ang mga damit ng kanyang asawa ay may mga tagpi pa. Ang sabihin na naglustay siya ng pondo ng publiko ay talagang walang basehan. Ngayong malapit ng mga anak ang asawa niya, si Yonghan ay kay Haiju lang makakahingi ng tulong para alagaan siya. Kinabukasan, si Yonghan at ang iba pa ay nagsagawa ng investigasyon sa paligid. Ayon sa isang nagtitinda sa malapit, ngayon daw ang AI ay naglalaro rin ng stocks. Kaya pumunta rin siya sa kumpanyang iyon minsan. Gayunpaman, doon ay hindi nila tinatanggap ang maliliit na investor, sinabihan siyang pumunta sa punong tanggapan para bumili. Bukod pa rito, may isang lalaking nakasuot ng puting vest. Nagmamaneho ng mamahaling kotse na madalas pumunta sa kumpanyang ito. Sa tuwing pupunta siya, ang direktor mismo ang sumasalubong sa kanya. Kasabay nito, natagpuan ni Sangsan ang mga ketong gumagala sa kalye. Araw-araw silang naninirahan sa eskinita sa likod ng gusali. At ang eskinita na ito ay nakaharap sa likod na pintuan ng gusali. Malay mo, nakita na nila ang salarin, pero noong una ay ayaw magsalita ng babae. Hanggang sa tinanong siya ni Yonghan, napansin niyang pulis si Yonghan. Dahil nailigtas na niya ang mag-ina, nagpasalamat siya kaya siya nagsalita. Sinabi niya kay Yonghan na ang salarin ay isang lalaking mahaba ang buhok, nakasuot ng itim na jacket at nakabalot ang kanang kamay. Ngayon alam na ang mga katangian ng salarin. Tuwang-tuwa si Yonghan at ang lahat. Pagkatapos, pinuntahan naman nila ang kapitbahay ni Yonghan. Pinatingnan ko sa kanya ang sitwasyon ng kumpanyang ito. Pagkatapos niyang tingnan, sinabi niya na ang kumpanyang ito ay isang ghost company. Walang mga libro, resibo, o listahan ng presyo ng stock. Malinaw na hindi ito isang kumpanya ng stock, na legal na nag-ooperate,
kundi isang ghost company na nagmamanipula ng presyo ng stock. Bumibili sila ng isang uri ng stock sa napakababang presyo. Pagkatapos ay nagkakalat sila ng maling impormasyon para itaas ang presyo ng stock. Ang mga investor ay magmamadaling bumili ng stock na iyon, at sasamantalahin nila ang pagkakataon para magbenta at kumita ng malaki. Bukod pa rito, may narinig pa siyang isang tsismis. Kaugnay sa kumpanyang ito ng stock market, may isang tao na nagbukas ng 3 kumpanya ng stock market, at isa na rito ay ang kumpanyang ito. Sa pamamagitan ng 3 kumpanyang ito, kaya niyang manipulahin ang merkado ng stock market, at mayroon siyang koneksyon sa Central Intelligence Agency. Kaya kung gusto mong ilantad ito, siguradong mamamatay ka ng walang kalalagyan. Kung magpapatuloy ang manipulasyon na ito sa presyo ng mga stocks, hindi aabot ng 3 buwan at babagsak ang stock market. Maraming mamumuhunan ang mawawalan ng lahat, samantalang ang mga opisyal sa mataas na posisyon at mga kumpanya ng stock ay hindi maaapektuhan. Kikita pa nga sila ng malaki. Sinabi pa ng kapitbahay ko na ang lalaking nakasuot ng puting bestida ay pumupunta sa bangko nila tuwing Miyerkules para makipagkita sa direktor, at bukas nga ay Miyerkules. Kinabukasan, nagbantay sina Yonghan at ang iba pa sa labas ng bangko, at nakita nga nila ang lalaking nakasuot ng puting bestida. Sinundan nila siya sa isang liblib na kasino. Doon, nagsusugal ang mga tao sa pamamagitan ng pagbubunong braso, at isa sa mga pangunahing kalahok ay yung lalaking mahaba ang buhok, nakabalot pa ang kanang kamay niya. Hindi nila agad inaresto yung dalawang yun. Pagdating sa istasyon, matapos nilang magkwento sa kapitan, agad niyang nalaman na isa yung kasino na napakasikat sa Seoul. Maraming ilegal na kasino sa lugar sa paligid ng Seoul, at saka, maraming opisyal ang tumanggap ng suhol mula sa kanya. Kaya walang sino man ang nangahas na pakialaman ang kanyang kasino. Kung ang lalaking nakasuot ng puting vest ay hindi nagsusugal, ngunit pumupunta pa rin sa kasino, ibig sabihin niyan ay tiyak na ginagamit niya ang pera ng kasino para mag-invest sa stocks. Sa puntong ito, napansin ng babaeng pulis ang isang kakaibang bagay. Sa loob ng 10 minuto bago mamatay ang biktima, may isa ring tagayusig na nahulog at namatay, na kung saan siya namatay ay 10 minuto lang rin mula sa pinangyarihan ng pagkamatay ng biktima. Pakiramdam niya, napakalaking coincidence nito kaya nag-imbestiga siya sa mga kasong hawak ng prosecutor na ito. Natuklasan niya na ang kaso ay may kinalaman sa stocks. Kinabukasan, nakipagbuno si Gayong Juan sa isang lalaking mahaba ang buhok. Madali niya itong natalo, pagkatapos ay dinakip nila ang mga ito, dahil may saksi sa krimen. Hindi nila maitatanggi ang pagpatay para mapagan ang kanilang sentensya. Ipinagtapat niya na inutusan siya ng may-ari ng kasino. Napatayin ang isang tao at natakot ang may-ari ng kasino na akuin ang lahat ng kasalanan. Ipinagtapat din niya na inutusan siya ng lalaking nakasuot ng puting vest na gawin ito, kaya't nalutas na ang kaso. Gayunpaman, nang handa na nilang arestuhin ang mga taong ito, dinala ni Chief Beck ang mga tauhan ng National Intelligence Service. Direkta nilang dinala ang 3 tao. Sa huli, ang 2 empleyado ng kumpanya ng stock brokerage ay naaresto dahil sa pagpeke ng suicide note. Yung papel na ginamit nila para sumulat ng suicide note ay natagpuan. Ligtas na nanganak ang asawa ng biktima. Naliwanagan na rin ang kaso. Kahit na nalutas na ang kaso, parang mabigat pa rin ang pakiramdam ng lahat. Pinalaya na yung lalaking nakaputing vest, at pati yung may-ari ng kasino ay pinalaya na rin. Tapos naglaho, yung nagpasa ng kasalanan ay nagpakamatay sa kulungan. Parang walang naparusahan ng nararapat. Isang gabi, isang lasing na lalaki ang naglalakad sa kalsada. Bigla siyang hinampes ng 2 lalaki gamit ang batuta, tapos ninakawan siya ng pataka. At itong mga taong ito, inuulit na naman ang atake sa ibang tao. Kinabukasan, nakatanggap ng balita si Yonghan at ang iba pa. Sa isang gabi lang, 3 pagnanakaw ang nangyari. Ang mga biktima ay mga lalaking nasa edad na at lasing, at malubha silang nasugatan. Isa sa kanila ay comatose pa rin. Pagkatapos noon, nakatanggap ulit sila ng isa pang balita. Isang babaeng mahigit 30 taong gulang ang pinatay sa bahay niya. Nahaharap sa 2 kaso na nangyari ng sabay. Ang Team 1 ay kailangang maghiwa-hiwalay. Sang-son, tanungin mo si Han, at ang iba pa. Lahat ng tao sa paligid ng lugar kung saan nangyari ang pagnanakaw. Pero walang nakakita ng pagnanakaw. Ito ay isang mataong lugar. Kahit gaano pa ka-late, dapat may makita kang kahit isang tao. Ipinapakita lang nito na may nagbabantay sa kanila. Pinipigilan nila ang iba na makakita.
Ang dahilan kung bakit sila gumawa ng krimen sa isang mataong lugar ay dahil ito ang lugar kung saan nagtitipon ang pinakamayamang tao sa Seoul. Yonghan, pumunta kayo sa pinangyarihan ng krimen. Ang nag-report ay ang 15 taong gulang na anak ng namatay. Napakalupit ng pagkamatay ng biktima, may 10-10 saksak sa dibdib. Tinatayang ang oras ng pagkamatay ay mga 4 hanggang 5 ng madaling araw. Ang ginamit ay kutsilyo sa prutas mula sa bahay, walang senyales ng paglaban. Marahil pinatay habang natutulog. At saka, may sugat sa hintuturo ng kaliwang kamay ng biktima. Pero hindi ito bagong sugat. Siguro'y nabuo na ito 4 hanggang 5 araw na ang nakalipas. Ang anak ng namatay na si Pangalan ay walang narinig na anumang ingay kagabi. Pagkagising ko, natuklasan kong patay na si nanay, at nakabukas ng malaki ang pintuan. Namatay ang tatay ng bata noong nakaraang taon dahil nahulog sa tubig habang nangingisda si Sangson. Hindi rin maganda ang kalusugan niya. May problema sa baga kaya nag-leave siya ng 1 taon sa pag-aaral. Nakakita ang pulis ng ilang bakas ng sapatos ng lalaki sa likod bahay. Mukhang umakyat dito sa pader ang salarin. Pagkatapos pumatay, tumakas sa pamamagitan ng pangunahing pintuan. Napakalinis ng bahay, walang senyales ng pagnanakaw. Nandoon pa rin ang pataka. Mukhang paghihiganti ito. Samantala, ang mga taong ninanakawan ay binubugbog. Hindi nila masyadong nakita ang mga mukha ng mga kalaban dahil umatake sila mula sa likod. Gayunpaman, isa sa kanila ang bahagyang nakatanda na may hawak na mga batuta ang mga iyon. Katulad ng mga maiikling batuta na ginagamit ng mga gwardya sa mga lumang pelikula. Si Yonghan at ang iba pa ay nagtanong sa mga kapitbahay ng pamilya ng biktima. Sabi nilang lahat na mabait ang pamilyang ito. Mabait din ang bata. Hindi kailanman nakipag-away o nagkaroon ng kaaway. Mabait din ang ama, at may kaya ang pamilya. May chismis na may malaking lupa raw ang pamilya nila, at natuklasan ng lupain na iyon ang isang hot spring. Naging gintong lupa ito pagkatapos pumanaw ang ama. Mukhang mayroon ng bagong boyfriend ang biktima. Ang lalaking iyon na madalas pumupunta sa bahay nila ay mukhang manager ng isang restaurant ng barbecue malapit doon. Agad nilang hinanap ang lalaking iyon. Ngunit wala siyang alam sa nangyari. Ang huling pagkikita nila ay noong tanghali kahapon. Sabay silang kumain at naghiwalay bandang 2 ng hapon. Hindi na raw sila nagkita pagkatapos, umuwi siya at natulog buong gabi. Makakapagpatunay ang kanyang landlady. Sinabi pa raw niya na maayos ang relasyon nilang dalawa. Gayunpaman, kainahinala kay Yonghan ang taong ito. Kaya pinuntahan niya ang bahay nito para mag-imbestiga, at nakakita nga siya ng kamiseta na may dugo, at isang pares ng sapatos na may bakas na kapareho sa pinangyarihan ng krimen. Ang anak ng namatay ay isang batang may sakit sa baga. Dahil hindi maganda ang kanyang kalusugan, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Gayunpaman, gustong-gusto ng bata ang mag-aral, lalo na ang magbasa ng mga libro tungkol sa batas. Namatay ang tatay niya 1 taon na ang nakalipas dahil nahulog sa tubig habang nangingisda sa Sangson. Ngayon, namatay na rin ang nanay niya, kahit nag-iwan siya ng maraming lupa para sa kanya. Pero talagang kaawa-awa ang isang batang wala pa sa hustong gulang. Nang marinig niya si Yonghan na binabanggit na ang sospek ay boyfriend ng nanay niya, parang hindi niya matanggap dahil mabait naman daw ang lalaki. At maganda rin ang relasyon niya sa kanya. Kahit paminsan-minsan nagkakaroon sila ng kaunting pagtatalo ng nanay niya. Pero hindi naman daw iyon nakaapekto sa pagmamahal nila. Naalala ng bata na 1 linggo bago nito, tila nag-away ang kanyang ina at nobyo dahil sa lupa. Gusto raw ibenta ng lalaki ang isang bahagi ng lupa ng kanyang ina, tapos ipahiram sa kanya ang pera. Pero matigas ang ina niya. Iginiit nito na bago pa man maging sapat ang edad ng kanyang anak, ang mga lupaing iyon ay hindi dapat ipagbili. Sina Sangson at Gyeongwon ay nag-iimbestiga ng mga nakawan. Nagpabalik-balik sila buong araw, pero ang resulta ay nakasalubong nila ang ilang lasing na teenager. Ang mga teenager na ito ay miyembro ng isang grupo. Tinatawag itong Gyeongwon Youth Squad, isang bagong organisasyon. Itinatag ito ng estado para sa mga ulila at mga palaboy, para sama-sama nilang bangkailan at taniman ang lupa. Maglalaan ng gobyerno ng bahay at bibigyan sila ng kaunting lupa. Kaya naman, maraming kabataan ang sumali sa organisasyong ito. Gayunpaman, ang mga taong ito na nagtitipon ay madalas na nagdudulot ng gulo. Mayroon pang ang gumagawa ng mga bagay tulad ng pangongotong. Dahil lahat sila ay may dalang tungkod na halos katulad ng sandata na ginagamit ng mga tulisan kamakailan. Kaya dinala ni Sangson ang mga taong ito sa istasyon ng pulis.
ngunit wala silang kaalam-alam tungkol sa pagnanakaw. May mga batuta sila para mapanatili ang kaayusan, at marami ring may ganitong uri ng batuta. Pagkatapos, dumating ang leader nila para sunduin sila. Makakapagpatotoo siya na kasama nila ang mga taong ito kagabi at hindi sila lumabas. At saka, kamakailan lang, inatake rin ng ibang tao ang mga miyembro ng grupo nila. Kinuha pa ng mga yon ang mga batuta nila. Samantala, dinala naman ni Yonghan ang sospek sa istasyon ng pulis. Nang makita niya ang kamiseta at sapatos na may dugo, agad siyang nagprotesta. Wala raw siyang ideya kung bakit may mga bakas ng sapatos doon. Niya sa likod bahay ay hindi rin maintindihan kung bakit may dugo ang kanyang damit. Ang damit na iyon ay kanya nga, pero matagal na niyang hindi nasusuot dahil tumaba siya. Pagkatapos, pumunta sa istasyon ng pulis ang kapitbahay niya. Pwede raw magpatunay na nasa bahay siya noong gabing iyon, dahil sa lakas ng hilik niya buong gabi, kaya hindi nakatulog ang kapitbahay. Buong araw silang nag-imbestiga. Sa huli, walang naging resulta ang dalawang kaso. Ang salarin sa pagnanakaw ay malamang na yung mga nagnakaw ng tungkod. Ang kasong ito ay may napakaraming ebidensya, na nagpapakitang may nananadya sa nobyo. Pero nang manadya, nagkamali siya, dahil hindi niya alam na ang damit na yun, hindi nakasya sa kanya. At saka, ang makakakuha ng sapatos at damit ng madali, tiyak na madalas pumunta sa bahay niya. Biglang naisip ni Yonghan ang taong nakakapasok ng ganun kadali. Bukod sa babaeng biktima, may isa pa, yun ang anak niya. Kaya nagpa siyang bisitahin ulit ang bahay ng biktima. Pero pagpasok niya sa bakuran, nakita niya ang anak na nakasuot ng damit pang luksa, pero nagbabasa ng dyaryo at tumatawa. Parang may nabasa siyang balita, nakakatawa sa dyaryo kaya hindi niya mapigil ang tumawa. Pero nang makita niya si Yonghan, agad siyang bumalik sa kanyang magalang at takot na anyo. Biglang sumagi sa isip ni Yonghan ang isang nakakatakot na ideya, pero agad niya itong isinantabi. Akala niya, hindi naman siguro yun ang iniisip niya. Pero patuloy siyang ginugulo ng bagay na ito. May napansin ng isang kakaiba ang babaeng pulis. Ang ama ay nalunod habang nangingisda kasama ang bata noong nakaraang taon. Pero ang ama ng bata ay isang mahusay na manlalangoy. Paano siya basta-basta nalang malulunod ng ganun? Lalo nitong pinatibay ang iniisip niya. Dumating si Chief Choi sa istasyon ng pulis at walang sabi-sabi, sinampal niya si Chief Beck ng 2 beses. Ang dahilan ay dahil inutusan niya dati si Chief Beck na magpadala ng 20 pulis sa shopping mall para protektahan ang mga asawa ng mga miyembro ng Singwang Society. Pero inutusan ni Chief Beck ang kanyang mga tauhan na siyasatin ang mga smuggled goods, at isinara ang shopping mall. Alam ni Chief Choi na ang pagsasara ng shopping mall ay kagagawa ni Chief Beck dahil ayaw niyang protektahan ang mga asawa, kaya nagalit siya ng ganito. Kasabay nito, pumunta si Yonghan at ang iba pa sa bahay ng biktima. Nagtanong tungkol sa ama ng bata na dating swimmer, kung bakit nalunod. Sumagot ang bata na uminom ng maraming alak ang kanyang ama noong araw na iyon. Samantalang ang bata, nakatulog. Nakita niyang walang butas sa sagot ng bata. Nagdesisyon si Yonghan na pumunta sa eskwelahan ng bata para mag-imbestiga. Samantalang si Hojong, pumunta sa ospital kung saan nagpa-check up ang bata. Maganda ang impresyon ng guro niya sa kanya. Palagi siyang kasama sa top 5 na estudyante. Pangarap niyang maging isang hukom o tagayusig. Kahit natahimik siya, napakainit ng kanyang personalidad. Minsan nakita ng guro na yakap niya ang isang pusa. Namatay siya na may nakakaawang itsura. Bumalik mula sa paaralan. Lalong nakumbinsi si Yonghan na ang bata ang siyang salarin. 3 buwan bago malunod ang kanyang ama, bumili siya ng pampatulog. Sa kaso ng kanyang ina, siya lang ang nakakuha ng sapatos, ng nobyo at dugo ng kanyang ina. Naalala ni Yonghan noong nagsasagawa ng autopsiya. Sinabi ng forensic na ang daliri ng namatay ay may lumang sugat 4 hanggang 5 araw bago, at malinaw na ang sugat na iyon ay para gawin ng damit na may dugo. Nang pagdugtungin niya ang mga ito, agad siyang bumalik sa bahay ng bata. Ang bata ay masayang nagbabasa pa rin ng dyaryo. Hindi mo aakalaing nawalan ng ina. Hindi pa nga niya napansin na dumating sina Yonghan at ang iba pa. At kinumpirma ni Yonghan sa doktor na pinutol ng bata ang daliri ng kanyang ina gamit ang kutsilyo. Mga prutas ilang araw na ang nakalipas, pagkatapos ay inaresto ni Yonghan ang bata. Samantala, ilang araw nang naghihintay ang lahat, hindi pa rin nila mahanap ang mga magnanakaw kaya nagpasya siyang baguhin ang paraan. Nagpanggap siyang isang lasing na lalaki, mayaman at sinasadyang magpakita ng maraming pera. Sa wakas, nakuha ang atensyon ng 2 lalaki. Nang gamitin ng mga yon ang batuta para saktan siya,
Agad niya silang inaresto. Dinala ang bata sa istasyon ng pulis dahil sa kanyang talino mula nang marinig na ang kanyang ama ay isang manlalangoy. Alam ng bata na pinaghihinalaan siya kaya direkta niyang inamin ang lahat ng kasalanan. Dahil alam niyang malinaw na kulang pa siya ng 6 na buwan para maging 14 na taong gulang. At may sakit pa siya sa baga, siguradong mapapawalang sala siya. Kaya't napakayabang ng kanyang pag-uugali tungkol sa pagpatay mismo sa kanyang mga magulang. Hindi siya nagsisisi at madalas siyang magbasa ng mga libro tungkol sa batas. Kaya alam na alam niya ang mga bagay na ito. Ika nga, talagang pinaghandaan niya ito bago niya gawin. Ang krimeng ginawa niya, lalo na't menor de edad siya at walang tagapag-alaga, hindi siya maaaring ikulong ng matagal sa kulungan. Napilitan si Yonghan na pauwiin siya. Samantala, ang mga batang nagsagawa ng pagnanakaw ay pawang menor de edad, 16 hanggang 17 taong gulang. Napilitan lang silang magnakaw dahil sa pangangailangan. Lahat sila ay mga tao ng grupo ng pagpapaunlad. Pero ang mga taong iyon ay hindi katulad ng sinasabi nila. Imbes na dalhin sila para magpaunlad at magtayo ng bahay, madalas nila silang binubugbog. Hindi nila pinapakain, kasama pa doon ang mga babae at mga batang wala pang 10 taong gulang. Ang buhay nila ay mas masahol pa sa hayop. Habang inuuwi ang bata, binunot ni Yonghan ang kanyang baril. Sa pagharap sa isang batang napakasama na hindi kayang parusahan ng batas, mas lalo niyang nararamdaman na ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat nabubuhay sa mundo. Kaya niyang sabihin yon. Sinaksak niya ng kutsilyo ang pulis at binaril siya. Nang makita niya ang baril, sa wakas lumabas ang takot niya. Diretso siyang lumuhad sa lupa. Pinaputukan ni Yonghan ang bata. Dahil dito, natakot ang bata at namutla. Sa totoo lang, walang bala ang baril. Gusto lang ni Yonghan na takutin ang bata, pero nang gusto nang tumakas ng bata, ang pulso niya ay pinigil ng malamig na pusas. Lumabas na alam ni Yonghan na ang bata ay dahil may sakit, kaya nahuli siya ng 1 taon sa pag-aaral. Nag-aalala ang nanay niya na baka tuksuhin siya ng mga kaibigan niya, kaya sinabi nilang mas bata ng 1 taon ang bata, kaya ngayon, mali ang pagkalkula ng bata. Ang mga batang nagsagawa ng pagnanakaw ay biktima ng tinatawag na youth squad. Ginagamit nila ang pangalan ng estado para gumawa ng kalokohan. Nagdesisyon si Yonghan at ang iba pa na bigyan sila ng leksyon. Kaya pinuntahan nila at binugbog ng husto ang mga iyon. Pagkatapos ay matagumpay nilang nailigtas ang mga bata. Nang dumating si Chief Choi sa istasyon ng pulis, sinibak na siya ng mga tauhan ng Revolutionary Prosecution Department. Dinakip agad sa lugar. Kasabay nito, nakatanggap din si Yonghan ng magandang balita. Buntis ang kanyang asawa. Malapit na siyang maging isang ama. Isang araw, pumunta ang Team 1 Investigation sa isang high-class club. Agad nilang nakuha ang atensyon ng lahat. At sa pagkakataong ito, narito sila para arestuhin ang isang manloloko. Dalubhasa sa panloloko ng pera sa mga babae sa pamamagitan ng pagpapanggap. Galit na galit si Gayong Juan sa mga taong nanloloko ng pera sa mga babae. Matapos nilang ayusin ang manloloko, agad nilang ibinalik ang pera sa biktima. Ang babae para pasalamatan sila sa pag-alok na imbitahan sila sa hapunan. Agad na pumayag si Sang-sun, pero si Yonghan, pagkatapos tanggapin ang pasasalamat, ay tumanggi pagkatapos malutas ang kasong ito. Nakakuha ulit sila ng isa pang malaking kaso. Isang babae ang nagsabi sa kanila na ang kapatid niyang babae ay nagtatrabaho sa isang pabrika, tapos biglang nawala, pero hindi niya dinala ang mga gamit at ari-arian niya. Hindi parang umalis siya sa pabrika. Nag-report na siya dati, pero ang team 2 ng investigasyon, pagkatapos nilang hawakan to, tapos na ang investigasyon. Tignan mo yung mga walang kwentang team 2 na yan. Alam ko na, buong araw walang ginawang matino. Kaya ang team 1 na ang opisyal na hahawak ng kasong ito. Mula sa babae, nalaman nila ang pabrika kung saan sila nagtatrabaho simula noong Oktubre noong nakaraang taon. Kadalasan, kada buwan may isang babaeng manggagawa ang nawawala. Sa kabuuan, 5 tao. Lahat silang 5 ay mga napakagandang babae, mabait at masipag. Talagang hindi sila basta-basta aalis ng pabrika. Pagkatapos, sinabi ng babae sa kanila na ang pabrika nila ay nagkakaroon ng pulong kada buwan, at pagkatapos ng pulong, 1 o 2 araw pagkatapos, may babaeng manggagawa na nawawala ng misteryoso. Pagkaalam ninyo ng balitang ito, pumunta agad kayo sa pabrika para mag-imbestiga. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng tagapamahala ng pabrika na ang bilang ng mga nawawala sa pabrika ay hindi lamang 5, kundi hindi bababa sa 50 hanggang 60 katao. Ang mga taong ito ay ayaw na magtrabaho, o kaya'y tumakas, nagpabuntis,
o kaya'y binubuli sa pabrika. Sa madaling salita, may iba't ibang dahilan kung bakit umaalis ang mga babaeng manggagawang ito. Gayunpaman, hindi syempre naniniwala ang mga ito sa sinabi ng tagapamahala, kaya't sinabihan nila si Sang-sun na ilayo siya para mag-usap. Samantala, pumasok si Yong-han sa pabrika para hanapin ang babaeng manggagawa para tanungin tungkol kay Han. Sa pagsisiyasat ni Yong-han, agad niyang nakita ang isang babaeng manggagawa. May sugat ito sa mukha, at tinanong niya kung saan nanggaling ang sugat. Sinabi ng babaeng manggagawa sa kanya na nadapa lang siya noong gabi. Hindi raw siya nag-iingat, at wala raw dapat ikabahala. Gayunpaman, si Yong-han, dahil sa kanyang maraming taon na karanasan bilang pulis, sa isang sulyap pa lang ay alam na niya na ang pasa na ito ay siguradong dahil sa pananakit. Sinabi niya sa babaeng manggagawa na huwag matakot, dahil narito siya para tulungan silang makamit ang hustisya. Sinabi ng babaeng manggagawa kay Yong-han na may natuklasan siyang pattern, na tuwing nagpupulong ang mga direktor ng kanilang pabrika, may magsasalita. Pagkatapos ng pulong, kakausapin ng direktor ang foreman. Ituturo ang isang babaeng manggagawa at pagkatapos ay misteryoso itong mawawala. Agad namang inaresto ni Yong-han ang foreman. Gayunpaman, binabalaan sila ng foreman na huwag nilang gagalitan ang kanilang direktor. Dahil kung hindi, magiging napakasama ang kahihinatnan, at sumang-ayon si Yong-han sa sinabi nito. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang foreman para hanapin ang malaking boss. Pero itong malaking amo, sa harap ng pagtatanong ni Yong-han, ay nagpakita ng labis na kayabangan at sinubukang saktan si Yong-han. Pero hindi magpapatalo si Yong-han, agad niya itong pinigilan at inaresto. Pero ang dahilan kung bakit ang direktor na ito ay may ganitong ugali na walang kinatatakutan ay dahil mayroon siyang lihim na kasunduan kay Chief Baek ng pangkalahatang himpilan, ang Jongnam Police Station noon, at si Chief Baek Dusok, sa harap ng mga mayayamang anak, ay nagpahayag na kahit anong krimen ang gawin nila, kaya niya silang gawing malinis. Nang malaman ni Chief Baek Dusok na nahuli ang kanyang sponsor, alam niya na ito na ang oras para magpakitang gilas. Agad siyang sumugod kay Yong-han, sinisipa at sinuntok si Yong-han, kung bakit daw walang ebidensya pero nang ahas siyang arestuhin ang isang mabuting mamamayan. Pagkatapos, buong galang niyang pinalaya ang mabuting mamamayan. Nakara-rating lang niya. Gayunpaman, pagkaalis ng mabuting mamamayan, nakatanggap sila ng ulat na may natagpo ang bangkay sa bangin malapit doon. At saka, nakasuot pa raw ito ng uniforme ng Dongsong Textile Factory, kaya agad ninyong nahulaan na tiyak na pinatay ang babae. Gayunpaman, nang dumating si Yong-han sa lugar ng krimen, natuklasan niya na biktima nga ito. Bukod pa rito, hindi pa rin tinatanggal ng namatay ang kanyang ID. Malinaw na dinukot siya habang nagtatrabaho. Sinabi ng saksi sa kanila na madalas siyang pumunta rito para mangolekta ng gamot. Gayunpaman, sa nakalipas na kalahating buwan, maraming ibon ang lumilipad dito. Dahil sa kuryosidad, pumunta ako rito para tingnan. Pagkatapos, mabilis na dumating ang forensic doctor sa lugar ng krimen pagkatapos ng paunang pagsusuri sa katawan. Sinabi sa kanila ng forensic na ang oras ng pagkamatay ng biktima ay marahil 2 linggo na ang nakalipas, at may mga senyales ng sexual na pang-aabuso. May bakas ng pagkakabigti sa kanyang leeg, may balat ng tao sa ilalim ng kanyang mga kuko, marahil dahil sa paglaban, kaya't siguradong may malalim na sugat ang salarin. Pagkatapos, sinabi sa kanila ng forensic na malamang na hindi nahulog sa bangin ang biktima, kundi pinatay at itinapon ang bangkay sa ilang. Pagkatapos, natuklasan din sa braso ng biktima ang mga bakas ng iniksyon, malamang nasapilitang tinurukan ng droga. Pagkatapos ninyong makuha ang impormasyon, bumalik agad kayo sa istasyon ng pulis para pag-usapan ito. Iminungkahi ni Yudechon sa kanila na ituon ang investigasyon sa may-ari ng pabrika. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay kilala bilang ang 4 na prinsipe ng Jongnam. Madalas silang magtipon sa isang tennis court. Ang mga ama nila ay pawang mga presidente ng korporasyon, general ng Army Headquarters, ministro ng Central Intelligence Agency, at alkalde ng Planning Bureau ng Ministry of National Construction. Gayunpaman, hindi gaanong interesado si Yong-han doon. Pagkatapos, pumunta kayo sa tennis court para magmanman. Nakita lang ni Yong-han ang mga lalaki, agad niyang tinanong sila na parang mga sospek. Tinanong niya kung saan sila nagpunta noong gabing nangyari ang krimen. Pero isa sa kanila ang nagsabi na kung ayaw niyang mawalan ng trabaho, umalis na siya. Sabi naman ni Yong-han sa kanya, hindi mahalaga kung mawalan siya ng trabaho. Marami rin daw siyang kaibigang pulubi, kaya hindi siya magugutom. Pero ang kriminal daw, tiyak na mamamatay. Pagkasabi nito,
Napansin ni Yonghan ang leeg ng lalaki. May malinaw na kalmo. Nagbanta pa rin ang lalaki sa kanya. Pero syempre, lalaban na ni Yonghan ang mga ito hanggang sa huli. Pagdating ng gabi, pumunta si Yonghan sa club na madalas puntahan ng apat para mag-imbestiga. Pero pagdating niya roon, personal silang inasikaso ng presidente. Dinala pa sila nito sa isang silid kasama ang masasarap na pagkain at magagandang babae. Halos hindi makapagpigil si Kanyang nang makita niya ang eksenang ito. Tinanong ni Yonghan ang babae kung gumagamit ba ng droga o nananakit ng empleyado ang mga anak mayaman. Agad namang nagsabi ang babae na hindi, pero nang paalis na sila, isang babae na dati na nilang tinulungan. Tinawagan si Yonghan at gusto siyang imbitahan para kumain. Kahit tumanggi sila, ang may-ari ng club ay nalaman mula sa kanya ang matuwid na gawa ng team Investigation Unit 1. Gayunpaman, pagbalik ni Yonghan sa istasyon ng pulis, ang ina ng namatay ay dinala ang kanyang 2 anak sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi pa niya alam ang kalagayan ng kanyang anak. Pumunta siya para tanungin ang pulis kung may balita tungkol sa kanyang anak. Kagagaling niya lang mula sa probinsya. Gayunpaman, kayong mga pulis ay humaharap sa pamilya ng biktima. Bigla akong nawalan ng salita. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag sa kanya. Humarap si Yonghan sa nagdadalamhating pamilya, at ipinangako niya sa kanya na tiyak na mahuhuli niya ang salarin para maibalik ang hustisya sa biktima. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang ika-4 na anak ay umaasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Madalas na basta na lang niyang hinihiya ang ibang tao dahil sa maliliit na bagay, sinasaktan sila, at pagkatapos ay binibigyan ng kaunting pera. Kaya kahit anong gulo ang gawin niya, madali niyang nagagamit ang pera at kapangyarihang magpas siya. Pero hindi rin nagkakaisa ang 4 dahil sa ginawa ng lalaking yun, kaya madalas tanungin ng pulis si Han. Kaya pinagsabihan nila si Jung Hee-sung na huwag nang magpakamayabang. Pero pumunta ang may-ari ng club sa bookstore para kausapin ang asawa ni Yonghan. Sinabi niya kay Haiju na gusto niyang makausap ng sarilinan si Police Yonghan. Pagkatapos, tinawagan agad ni Haiju si Yonghan para pumunta. Pagdating doon, sinabi ng may-ari kay Yonghan na ang totoo. Madalas pumunta sa club na ito ang Jongnam 4. Ang grupo nila para magdroga at bugbugin ang mga empleyado nila. Pero isa lang sa 4 ang nagdodroga. Pero ang utak at ang pinakamasama sa 4 ay isang walang hiyang nagngangalang Jung Hee-sung. Lahat ng empleyado niya ay minura niya. Pagkatapos, ipinakita ng may-ari ang isang litrato. Ito ang litratong kinukuha nila pagkatapos nilang murahin ang mga empleyado nila para ipagmayabang. Sinamantala ko ang pagkakataon at ninakaw ko ang isa. Sa mga ebidensyang ito, may dahilan na sila para arestuhin ang mga taong iyon. Pero pinaalalahanan ni Yonghan ang may-ari na kapag nagsampa sila ng kaso, baka mapahamak sila. Pero sabi ng madam, huwag daw siyang alalahanin. May paraan daw siya. Kaya si Yonghan, umalis agad. Balak silang hulihin agad. Pero sa daan, biglang may nakitang aksidente sa unahan. Pero paglapit nila, nalaman nilang si Jongnam pala yun, ang ika-4 na anak. Pero 3 lang sila. Wala si Jung Hee-sung. Tapos, nakakita sila ng droga sa kotse. Sakto namang dumating ang isang lalaking nagngangalang Nam Jung-hil. May senyales pa ng buhay, kaya dalhin agad siya sa ospital. Matapos ang inyong paunang investigasyon, bumalik na kayo sa istasyon ng pulis. Matapos ang ilang talakayan, itinutok ninyo ang atensyon kay Jung Hee-sung. Pinaghihinalaan ninyo siya dahil gusto niyang iligtas ang kanyang sarili. Binalak niyang patayin ang 3 niyang kasamahan at sa ngayon, iniisip ni Yonghan na kung totoo iyon, nasa ospital ngayon si Nam Jung-hil. Kaya espesyal siyang nagtalaga ng isang pulis na nagpapanggap na doktor para palihim na magbantay sa ospital. Samantala, pinuntahan ni Jung Hee-sung si Chief Baekdusok. Sinabi niya rito na kailangan nitong tulungan siya na ayusin si Yonghan at ang mga kasama nito, kung hindi, sisiguraduhin niyang mawawalan ng posisyon si Chief Baekdusok. Si Chief Baekdusok, na napaharap sa ganitong kahihiyan, ay hindi na nagpanggap. Direkta niyang sinabi kay Jung Hee-sung na ang buhay nito at ng ama nito ay nasa kamay niya. Pagkatapos, ipinahayag ni Chief Baekdusok ang kaso sa publiko. Ipinahayag na ang driver na sanhi ng aksidente ay sumuko na 2 araw na ang nakalipas. Ang kasong ito ay idineklara bilang aksidente sa trapiko. Gayunpaman, si Yonghan at ang iba ay hindi sisuko. Hindi sila basta-basta magpapatalo. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Yoo Dae-chon sa lahat, mula ngayon, ituturing na rin nilang sospek si Baekdusok, at sisimulan nila sa kasong ito ang pagbunot kay Baekdusok.
Samantala, sa ospital, nagising na rin si Nam Jong-hil. Palihim na nagbabantay ang pulis sa ospital. Agad din silang tumawag kay Yonghan at sa iba pa. Nang makita ni Yonghan si Jong Hee-sung, gusto niya itong sugurin at hulihin. Pero sinabi ng pulis kay Yonghan na wala silang dahilan para hulihin siya ngayon. At saka, naglagay ang pamilya ni Nam Jong-hil ng maraming bodyguard para sa kanya. Hindi rin sila basta-basta makakalapit sa kwarto. Mabilis ding pumunta si Jong Hee-sung sa ospital. Pagkakita kay Nam Jong-hil, nagkunwari siyang labis na nagdadalamhati at tinanong si Han. Pagkatapos, pinaalis niya ang pamilya ni Nam Jong-hil. Nang umalis ang babae, kumilos agad ang mga kasamahan niya. Unang pumasok sa ospital sina Ho Jong at Sang Sun na nagpanggap na reporter. Sabi nila gusto nilang interviewin si Nam Jong-hil, pero syempre hindi sila pinapasok ng mga bodyguard niya. Kaya, napigilan nilang dalawa ang mga gwardya. Si Yonghan naman ay nagtangkang palihim na pumasok sa kwarto ng pasyente mula sa bubong ng ospital. Gayunpaman, dahil muntik na siyang mahulog habang hinuhuli ang mga magnanakaw, mabilis na nahawakan ni Gayong Hwan ang lubid. Pagkatapos, nagtagumpay rin si Yonghan na makapasok sa kwarto ng pasyente. Dinakip si Jong Hee-sung na nagtatangkang pumatay para manahimik. Gayunpaman, pagkatapos madakip si Jong Hee-sung, dumating si Chief Baek Do-sok para takutin ang ama ni Jong Hee-sung. Kung gusto mong mapayapa ang anak mo, bigyan mo siya ng pera, para makapag-abroad siya at mamuhay ng mapayapa. Kapag nasiyahan siya, walang magiging saksi sa kasong ito. Gayunpaman, ang mataas na opisyal na ito, kahit na labis siyang naiinis na siya ay pinagbabantaan ng harapan ni Chief Baek Do-sok, ngunit dahil ayaw niyang maapektuhan ang kanyang posisyon dahil sa kanyang anak, pansamantala siyang pumayag sa kahilingan nito. Samantala, dinala na rin ni Yonghan si Jong Hee-sung, ang kriminal. Dinala sa presinto ang sospek sa tangkang pagpatay, pero si Chief Baek Do-sok, nang malaman ang balita, agad na pinuntahan si Yonghan at inutusan siyang palayain agad ang sospek. Ngunit sa pagkakataong ito, nahuli sa aktong tangkang pagpatay. Dahil dito, hindi agad mapalaya ni Chief Baek Do-sok ang lalaki. Kaya inutusan niya si Yonghan na ipasa sa kanya si Jong Hee-sung para imbestigahan. Ngunit si Yonghan, sa kanyang mainit na ulo, hindi pinansin ang sinabi nito. Sabihin mo kay Baek Do-sok na lumayo ng malayo at pagkatapos, makukulong si Jong Hee-sung dahil sa tangkang pagpatay. Ngunit tungkol sa iba pang mga problema niya, wala pa ring ebidensya. Kaya kinabukasan, agad na nagpunta si Yonghan sa ospital. Umaasa siya na si Nam Jong-hil ay magiging saksi. Kung hindi dahil sa kanila, sana'y namatay na siya kasama ang dalawang kiya. Pero natatakot pa rin si Nam Jong-hil sa kapangyarihan ni Cha Jong Hee-sung. Kahit mahuli siya, madali pa rin daw magagamit ng kanyang ama ang kapangyarihan para mapawalang sala siya. Pero paulit-ulit na tiniyak ni Yonghan sa kanya na siya ang mananagot sa lahat, kaya pumayag si Nam Jong-hil na sabihin ang totoo. Sinabi niya kay Yonghan noon na itong tinatawag na 4 na ginoo ng Jongnam, dahil sawa na sa iba't ibang babae, gusto namang subukan ang mga bagong babae, ang mga babaeng manggagawa sa pabrika. Sa mga nakaraang pagkakataon, naging maayos at masaya naman, tapos binibigyan nila ng kaunting pera, kaya nilang itago ang lahat. Pero noong huling pagkakataon, tinurukan nila ng droga ang biktima. Hindi umubra ang epekto ng droga na nagdudulot ng ilusyon. Lumaban siya ng husto. Sa una, balak pa nga nilang palayain siya. Pero si Jong Hee-sung ay labis na nasarapan noong mga oras na iyon. Napatay niya ang babae sa mismong lugar. Pagkamatay ng babae, agad nilang tinawagan si Baek Do-sok, at tinulungan niya silang itago ang bangkay. Pero kahit sinabi niya ang totoo, hindi pa rin siya naglakas loob na tumstigo sa korte, kaya labis na nabahala sina Yonghan at ang iba pa. Alam na nila kung sino ang salarin, pero wala silang magawa. Sa pagkakataong ito, nakatanggap sila ng magandang balita. Nakahanap siya ng 4 pang babaeng manggagawa na nabiktima rin. Pero ayaw nilang pumunta sa istasyon ng pulis kaya nakipagkita si Yonghan sa mga biktima sa bookstore ng asawa niya. Pero sa simula, ayaw ng mga biktima na tumstigo sa korte, dahil napakahihiya kapag nalaman ng lahat ang tungkol dito. Gusto lang ng mga babae na parang hindi to nangyari. Pero pagkatapos kumbinsihin ni Yonghan, nagpilit na lang ang mga babae. Samantala, si Baek Do-sok, alam niyang wala ng pag-asa ang lahat. Tumawag siya sa tatay ni Jong Hee-sung at hiniling na ihanda nito ang 1 bilyong won, para agad niyang ayusin ang testigo. Ang tatay ni Jong Hee-sung, kaya naghanda agad silang ipapatay siya. Pero di nagtagal, ang mga pulis na laging nagbabantay sa ospital ay ipinaalam kay Yoo Dae-chon na kinidnap si Nam Jong-hil. Kaya agad na tinawagan ng kapitan si Yonghan. Sa pagkakataong ito,
Para pagtakpan ang lahat, pumunta si Chief Beck sa isang simbahan, pero labis siyang kinakabahan, dahil hinihintay pa rin niya na dalhin ng kalaban ang pera. Pero hindi niya alam na nagpadala na ang kalaban ng tao para patayin siya. Pagpasok pa lang ng mga lalaking naka-Amerikana, tinutukan na nila ng baril si Chief Beck Dusok. Pinapalabas siya para mag-usap. Alam ni Chief Beck Dusok na kamatayan ang naghihintay sa labas. Agad silang lumaban, at dumating din si Yonghan sa tamang oras. Ngunit napansin niya na maraming sibilyan. Para sa kanilang kaligtasan, kinailangan niyang ilikas muna ang mga tao. Ngunit si Chief Beck, para masiguro ang kanyang kaligtasan, ay kumuha ng isang buntis bilang bihag para takutin si Yonghan na ibaba ang kanyang baril para makatakas siya. Samantala, si Nam Jung-hil ay pinipigilan. Nakita siya ni Sang-sun at sumugod para suntukin siya, ngunit dahil sa laki ng agwat, mabilis na napatumba si Sang-sun. Sa sandaling iyon, dumating si Gaeong-hwan at nakita si Sang-sun na sinasaktan, kaya nagalit siya. Pero nasugatan din siya, at si Yonghan ay nakipaglaban ng harapan kay Chief Beck. Sa huli ay naaresto si Chief Beck, at sa gayon, lahat ng kriminal ay nahatulan. Si Jung Hee-sung naman ay naging biktima ng pambubuli sa kulungan. Ang kanyang ama, para sa kanyang karangalan, ay direktang itinakwil siya. Si Chief Beck, dahil sa kanyang napakalaking krimen, ay sinentensyahan ng kamatayan. Matapos malutas ang malaking kasong ito, nagdiwang ang buong Jongnam Police Station. Pero hindi pa rin mapalagay si Yonghan dahil sa ama ni Jung Hee-sung, na hanggang ngayon ay malaya pa rin, at hindi natitinag ang kanyang posisyon, na kung saan ang asawa niya ang nagbigay kay Yonghan ng pinakamaalab na aliw. Pagkatapos, patuloy pa rin si Yonghan sa pag-iimbestiga ng mga kaso. Hinuli ang mga kriminal, at 2 sa mga taong nahuli ni Yonghan ay nakalaya na sa kulungan. Sadyang pinuntahan si Yonghan para magpasalamat sa kanya sa pagbigay sa kanila ng pagkakataong magbago. Nakita ni Yonghan na ang 2 taong kalalaya lang ay siguradong mahihirapan sa buhay. Kaya binigyan niya sila ng trabaho na maglinis ng sapatos para sa buong istasyon ng pulis. Labis na nagpasalamat ang 2 tao. Hindi nagtagal, dahil si Chief Beck Dusok ay nahatulan ng kamatayan. Ang posisyon ng chief ay nabakante. Si Yu Dechon ay opisyal na naging bagong chief. Tuwang-tuwa sina Yonghan para kay Yu Dechon. Sa wakas, nagkaroon ng magandang hepe ang pangkalahatang himpilan ng pulisya ng Jongnam. At sa pagkakataong ito, opisyal na hinirang ni Yu Dechon si Yonghan bilang pinuno ng unang seksyon ng pagsisiyasat. Gayunpaman, mabilis na lumipas ang panahon hanggang 2024. Si Yonghan, na dating nag-aalab sa sigla, ay tumanda na. Ngayon, ang mga taong dating hinuli ni Yonghan ay inimbita si Yonghan na kumain. Patuloy silang nagpapasalamat kay Yonghan sa pagtulong sa kanila na magbago. Bumalik na sana siya sa tamang landas, pero matapos marinig yun ni Yonghan, nakaramdam siya ng kakaiba. Mabilis siyang kumain at sinabing may importante siyang pupuntahan. At ang lugar kung saan nagmamadaling pumunta si Yonghan ay para makita muli ang kanyang mga kasamahan, at ang kanyang minamahal na asawa. Nagtatapos ang kwento sa kanyang pangungulila.